Alicia, paano mo nagawang magtaksil sa akin? Paano ka nagkaroon ng anak ng mahigit 1 taon tayo hindi nagkita? Alicia, pinagkatiwalaan kita. Pumayag ako na magtrabaho sa malayo dahil para ito sa pamilya natin. Pero bakit mo ako pinagtaksilan, Alicia? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Gerardo, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Hindi ko pa maaaring sabihin sa'yo kung bakit may dala-dala na akong baby ngayon. Gerardo, hindi ko magagawang magtaksil sa'yo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ko sa'yo ang katotohanan tungkol sa batang to. Gerardo, nagmamakaawa ko. Please, ituring mo ang batang to na parang anak mo. Wala naman tayong anak na lalaki. Kaya please, Gerardo, please. Mahalin mo ang batang to na parang anak natin. Hindi ko alam, Alicia. Napaka-imposible ng hinihiling mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ng batang yan. Gerardo, sa tingin mo ba kaya ko talagang magtaksil sa'yo? Alam mo sa puso mo, Gerardo, na hindi kita kayang pagtaksilan. Paanong hindi, Alicia? Ayan na nga, oh. May ebidensya na ng kabulastagang ginawa mo sa pagsasama natin. Gerardo, pwede bang pagkatiwalaan mo muna ako? Please, Gerardo, ituring natin tong batang to na parang anak natin. Papangalanan natin siyang Danilo. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, Alicia. Hindi mo sinasabi sa akin ang totoo kung kaninong anak to. Kung anong kinalaman nito sa'yo. Hindi ko na alam, Alicia. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa akin ang totoo? Asawa mo naman ako, ah. Alicia, out of fear, ay inako na lamang na anak niya ang batang dala niya mula sa Maynila. Gerardo, anak ko siya. Anak ko siya. Yan. Yan bang totoo, Alicia? Anak mo yan, tapos kanina sinasabi mo na hindi mo kaya magtaksil sa akin. Alicia, nahihibang ka na ata. Patawarin mo ako, Gerardo. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to, Alicia. Mahal na mahal kita. Pero ang sakit na dinulot mo sa akin ay tila ba wala ng gamot. Hayaan mo na muna ako umalis ng bahay. Kailangan ko makapag-isip-isip ng mabuti. Umalis na nga si Gerardo sa kanilang tahanan para makaiwas na muna kay Alicia. Wala namang naramdaman si Gerardo na kakaiba sa pagdating ni Alicia. Ni hindi nga niya ramdamang pagtataksil nito dahil usually pag nagtataksil ang isang kabiyak ay tunay na mararamdaman naman yon ng kapares mo o kung talagang meron itong tinatagong sekreto. Ngunit ang batang kanyang bitbit ay siyang nagbigay ng sakit kay Gerardo. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang lahat. At napakasakit ng damdamin ni Gerardo mula nang dumating ang kanyang asawa mula ang Maynila. Nagtrabaho ito doon bilang isang kasambahay. Mahirap ang buhay nila sa probinsya at ang pagtatrabaho doon ni Alicia ay paraan nila para makabayad ng mga utang at makapagpundar din ng lupa para sa kanilang pamilya. Namamasukan lamang kasi si Gerardo bilang isang farmer sa isang residente din ng kanilang lugar na may malapad na sakahan. Mahirap ito para kay Gerardo lalo pat may 3 silang anak na babae ni Alicia. Ang panganay niyang anak na si Dayan ay 8 taong gulang pa lamang. Madalas na tumutulong na rin ito sa kanyang tatay Gerardo kahit napakabata pa nito. Ang pangalawang anak naman niya ay si Rosa. Hikain kaya nangangailangan din ito ng medical na atensyon palagi. Rason kung bakit kumakayod kalabaw si Tatay Gerardo. Ang anak nilang bunso na si Bea ay masyado pang dependent sa gatas dahil 4 na taong gulang pa lamang ito. Bukod sa pagtatrabaho ay pasan-pasan din ni Gerardo ang obligasyon ng pag-aalaga sa kanyang mga anak dahil malayo nga ang kanilang nanay. Ilang araw na wala si Gerardo. Nagpunta ito sa kabilang bayan para magliwaliw at sumasideline na muna ito bilang construction worker sa isang building na kinoconstruct na lamang. Si Alicia ay naiiwan naman sa kanilang bahay at inaalagaan na muna ang kanilang mga anak kasama na si Danilo. Nay,
Ano pong pangalan ng baby? Tanong ni Dayan. Danilo, anak. Kapatid mo si Danilo, anak. Ha? Aalagaan mo rin siya katulad ng pag-aalaga mo sa dalawang mong kapatid, ha? Tugon naman ni Alicia sa kanyang panganay na anak na si Dayan. Kapatid rin ho namin si Danilo, Nay. Bakit maputi ho siya? Kami pong tatlo hindi naman ho maputi. Sagot ni Dayan. Bata pa naman kasi siya, anak. Paglaki ni Danilo, baka maging tulad rin ninyo ang kanyang kulay. Hindi naman kulay ang basihan, anak Sagot pa ni Alicia. Ma, ako po magbabantay sa kanya pag wala kayo. Sagot naman ni Rosa. Nako, salamat naman, anak. Pero alam nyo, may good news ako sa inyo. Alam nyo bang hindi na aalis si nanay? Dito na ako sa bahay, mga anak. Hindi na babalik si nanay sa Maynila. Talaga, Nay? Naku, gusto ko po yan, Nay. Matapos ang 2 linggo ay nakauwi na rin si Gerardo at napag-isip-isip nito na tanggapin ng buong buo ang kanyang asawang si Alicia. Inisip na lamang niya na lahat naman ng tao ay meron talagang pagkakamaling magagawa sa buhay. Kasama na sa kanilang sinumpaan sa altar ang pagtanggap sa kamaliang nagawa ng kanyang asawang si Alicia. Napagtanto ni Gerardo na siya rin ay merong pagkukulang sa kanyang asawa. At kahit nagkulang man si Gerardo, kay Alicia ay tinanggap at minahal pa rin siya ni Alicia ng buong buo. Ngunit hindi naman naging madali para kay Gerardo ang pagtanggap kay Danilo. Pilit niyang trenato ng maayos si Danilo bilang respeto na gusto ng kanyang asawa. Hindi naman naging madali ang desisyon ni Gerardo, ngunit ganoon naman talaga ang tunay na pagmamahal. You look beyond the failures and still hope for a brighter future ahead with the ones you choose to be with forever. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho ni Alicia sa Maynila, ay nakabili na rin sila ng lupa na pagsasakahan ni Gerardo. Laking tulong ito sa kanilang pamumuhay lalo na at kanila ang personal ang lupang yon. Masipag si Gerardo at ganoon din si Alicia. Hindi na muli nagtrabaho si Alicia sa malayo. Pumirme na siya sa kanilang tahanan. Siya na ang nag-alaga sa kanilang mga anak habang busy naman si Gerardo sa pagsasaka ng kanilang lupain. Kalahati ng lupang nabili naman ni Alicia ay ginawa nilang garden. Naging maganda ang kita ng halaman ni Gerardo at Alicia. Sabay nila itong inalagaan at pinalago. Katulong nila ang kanilang mga anak sa pag-aalaga at pagnenegosyo ng gulay. Hindi kalaunan ay naging matagumpay ang kanilang gulayan. Weekly ang harvest ng kanilang gulayan kaya hindi na rin sila nawalan. Habang tumatagal ay nag-improve din ang buhay nilang mag-anak. Muli silang nakapagpundar ng lupa at iba't ibang negosyo na tulad ng paupahang kwarto sa bayan ay nagkaroon din sila ng sariling tindahan at pwesto sa palengke. Kahit nag-improve na ang buhay nilang mag-anak ay nananatiling payak pa rin ang estilo ng kanilang pamumuhay. Over time ay napapansin ng magkakapatid na babae na masyadong tutok ang kanilang nanay Alicia kay Danilo. Minsan, naisip na rin nilang paboritong-paborito ng nanay si Danilo. Tuwing umuuwi ang nanay galing sa palengke, ay tiyak na may dala itong pasalubong para kay Danilo. Samantalang silang tatlo naman ay maghahati lamang sa isang piraso ng tinapay o hindi naman kaya ay magsishare na lamang sila sa isang laruan. Samantalang si Danilo naman ay solo niyang na-enjoy ang mga binibigay ng kanyang nanay Alicia sa kanya. Danilo, pahingi naman ako yung tinapay mo. Pagingi pa ni Bea sa kapatid. O sige ate. Nang binigay ni Danilo ang kanyang tinapay para makagat na ni Bea, ay inagaw na kaagad ni Bea ang tinapay na dapat sana kay Danilo. Umiyak si Danilo nang makita ang kinain at inubos na ng kanyang tatlong ate ang tinapay na dapat sana ay sa kanya. Nay, sina ate kinuha nilang tinapay ko, Nay. Inubos na po nila. Sabi sa akin ni Ate Bea kanina kakagat lang daw siya ng kaunti. Nay, inubos na po nila lahat. Ako, talaga kayong tatlo. Dayan, Rosa at Bea, ali nga kayong tatlo dito. Dahil agad na pinuntahan ng tatlong batang babae ang kanilang nanay Alicia. Nay, bakit po? Tanong ni Dayan. Bakit ninyo kinuha ang tinapay ni Danilo? Hindi ba't binilhan ko naman kayo ng sarili-sarili niyong share? Tanong pa ni Alicia.
Umingi lang naman po kami ng maliit na Ang sarap po kasi ng tinapay niya. Yung sa amin kasi hindi masarap Oo nga, Nay. Tapos kaming tatlo mag-share pa sa tinapay na binili mo. Yung sa kanya, solo niya makakain. Di ba ang daya namin? Nako anak, masarap din naman yung binili ko para sa inyo. Kakaiba lang yung kay Danilo dahil yun ang favorite niya Ha? Nay, favorite ko rin po yun ngayon. Sagot naman ni Bea. Nako, hayaan nyo na. Pag magandang kita next time, bibili ako ng marami-rami. Tahimik na nakatingin naman si Dayan at Rosa kay Danilo habang sinesermonan sila ng kanilang nanay dahil sa kanilang inasal against Danilo. Bahagya namang sumusulyap-sulyap si Danilo sa kanyang mga ate. Ramdam niya na pagkatapos ng sermon ni nanay, lagot talaga siya. At hindi nga nagkamali si Danilo at tinawag siya ng kanyang ate Dayan. He was brought to the corner para kausapin ng masinsinan. Alam mo ikaw, talagang paepal ka kay nanay palagi, no? Ang damot mo Sagot pa ni Dayan. Yumuko lamang si Danilo at hindi naman ito madamot kaya lang inubusan naman kasi siya ng tinapay kaya ito umiyak. Ate, sorry. Hindi naman po ako madamot, ate. Gusto ko lang naman po na makatikim. Inubos niyo rin po kasi. Hindi niyo po ako iniwanan. Nako, rarason ka pa. Mamaya pingutin ko yung tenga mo dyan. Muli namang tumahimik si Danilo at hinayaan na lamang ang kanyang mga ate na magalit sa kanya. Muling naulit ang ganoong senaryo kina Danilo at ng kanyang mga kapatid. Muli siyang inagawan ng mga ito ng pagkain. This time ay hindi na siya umiyak pa. Hinayaan na lamang niyang tatlo na magpakasasa sa pagkaing inagaw nila mula kay Danilo. Ayaw niya kasi ng gulo. Hindi lamang ito na ulit ng isang beses. Halos araw-araw na nilang binubuli si Danilo. Ngunit hindi nga rin nagreklamo si Danilo hanggang sa manotice nito muli ng kanilang nanay Alicia. Hep hep hep? Rosa, nakita ko yung ginawa mo. Kayong tatlo, napapansin kong laging ginagawa ninyo kay Danilo ha. Bakit kayo ganyan? Hindi ba dapat ay naghahatian kayo kasi magkakapatid kayo? Hindi naman ibang tao yung kapatid ninyo. Kapatid niyo si Danilo, okay? Bilang parusa ay pinagtrabaho ni Alicia ang kanyang mga anak sa labas ng bahay. Nilinis nila ang buong bakuran. Hindi naman dapat kasali si Danilo sa utos na yon ng kanilang nanay pero mas pinili na lang niyang tumulong na lang din sa kanyang mga ate. Dito ka na naman, papapel ka talaga no? Sabi pa ni Bea. Tutulong lang naman ako ate. Nako, huwag ka na ang tumulong. Ito naman ang gusto mo, diba? Oh, hindi po. Mahal ko nga kayo kaya tumutulong ako. Sagot naman ni Rosa. Hindi naman maintindihan ni Danilo kung bakit tila ang layo ng loob ng kanyang mga ate sa kanya. Nare-respeto niya naman ang mga ito pero bakit tila ang layo talaga ng kanilang loob kay Danilo. Minsan, iniiwan din nila si Danilo sa kanilang eskwelahan tuwing uwian. Meron ding iiwan nila ito at minsan na may ililigaw nila ito sa daan. Kaya nung minsang tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pamalengke, ay talagang napatanong ito. Nay, bakit po parang galit si na ate sa akin? Inosenteng tanong ni Danilo. Galit? Hindi naman siguro anak. Siguro ay hindi lang kayo pareho ng mga gusto kasi lalaki ka. Tapos silang tatlo. Nagkakasundo sila dahil pare-pareho silang babae. Ganun na yun, anak. Ganun po ba, Nay? Magulo na ang isipan ni Danilo dahil may mga kaklase siyang sinusundo ng mga ate at kuya nila. Masaya sila nagtatawanan at nagkukwentuhan pero si Danilo ay nagsilbing outcast ng kanilang pamilya. Undesired, rejection at kung ano-ano pang insignificant feeling ang nagmold sa murang isip ni Danilo. Hindi ito naging madali lalo pat pansin na rin niya ang indifferences nila ng kanyang tatay Gerardo. Every time Danilo would extend help sa kanyang tatay ay lagi nitong dinedenay ang kanyang efforts.
Si Danilo ay nasa formative years na ng kanyang kabataan. At sa panahong ito ay mas namamagnify na sa kanyang isipan ang sense of being wanted and unwanted. Nakikita niya na ang differences ng pagtrato sa kanya ng kanyang mga ate. He didn't only struggle for their approval, but more so of their father's attention. Si Gerardo. It is but a son's dream to experience the love of a father dahil napaka-strong at firm ng isang batang na lavish ng isa sa pinakapundasyon ng kanyang buhay. Ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Over time, kahit pa nilalabanan ni Danilo ang self-pity, ay hindi niya maiwasang maramdaman ito. Dahil sa bawat effort na ginagawa niya, ay tila ba hindi siya nakikita ng kanyang mga kapatid at tatay. Mahal naman siya at ine-spoil siya ng kanyang nanay Alicia. Ngunit iba pa rin kung ang mismong tatay niya ay magpapakita na gusto niya at nilulook forward niya mga sandaling magkasama sila. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita sa kanyang ama. Habang lumalaki, ay pilit na iniintindi ng murang isipan ni Danilo ang mga rason kung bakit siya hindi gusto ng karamihan sa kanyang pamilya. Kahit pa continuous estrangement sa kanya ay sinusubukan pa rin ni Danilo na mapalapit sa kanyang tatay Gerardo. Pa, gusto ko po sanang tumulong sa pagsasaka. Nag-aalok ng tulong habang nagtatanim ng palay si Danilo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Kailan kaya mararamdaman ni Danilo ang pagmamahal ng isang tunay na ama? May paparamdam kaya ito ni Gerardo sa kanya? Ano naman ang magiging epekto nito sa katauhan ni Danilo? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pa, gusto ko po sanang tumulong sa pagsasaka. Nag-aalok ng tulong si Danilo habang nagtatanim ng palay. Nakatingin naman sa palay na tinatanim niya si Gerardo. Okay na yan, Danilo. Umuwi ka na lamang at tumulong sa nanay. Madudumihan ka pa rito Ako na lang bahala. Okay lang po sa akin madumihan, tay. Akin na po. Pilit na kinuha ang pile ng palay. Inis naman ang naramdaman ni Gerardo sa pagpupumilit ni Danilo na tumulong. Tiningnan ni Gerardo si Danilo, naghihintay na magkamali ito. Kung bago ka pa lang sa channel neto, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nako, hindi ka naman marunong dito Mamaya ay masira pa yung mga binhi ko. Turuan niyo lang po ako, tay. Kakayanin ko po. Sa pag-atras ni Danilo sa maputik na taniman ay natumba ito dahil na out of balance siya. Doon siya tumama sa mismong tumpok ng binhi ng palay. Nang makita siya ni Gerardo ay kita naman ni Danilo ang pagpula ng mukha ng kanyang tatay Gerardo. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Danilo nang makita niya ang ines na namumuo sa mukha ng kanyang tatay Gerardo. Imbes na tulungan siya ni Gerardo ay sermon pa ang kanyang inabot. Tingnan mo yung ginawa mo. Pinilit pa kasi na wala namang alam sa pagtatanim. Umuwi ka na nga at tumulong ka na lamang doon sa nanay mo nang sa ganon ay may pakinabang ka naman. Nandiliit si Danilo sa kanyang sarili nang marinig ang lahat ng pinagsasasabi ng kanyang tatay Gerardo. Agad niya namang sinisi ang kanyang sarili. Bakit ko pa kasi pinilit na tumulong? Iyan tuloy, imbes na masihan si tatay, mas nagalit pa siya sa akin. Mukhang hindi ko na talaga makukuha ang loob ni tatay. Mukhang wala na akong ginawang tama sa bahay. His feelings continued to deplete pero tinatry niya pa rin ang lahat para lamang makuha ang loob ng kanyang tatay Gerardo. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Dalino upang mapansin ang kanyang ama, tila walang epekto. Masasalamin sa mga mata ni Danilo ang pangungulila sa pagmamahal ng kanyang ama. Hanggang sa hapunan, patuloy na nararamdaman ni Danilo ang pagiging malamig ni Gerardo. Katabi niya ang kanyang mga ate na tila napapansin rin ang kanyang nararamdaman. Alam nilang pumunta si Danilo sa bukid para tulungan ang kanilang tatay Gerardo. Ngunit hindi pa naaabutan ng hapon ay nauna na itong umuwi.
Tamang-tama naman na maghahapunan nang dumating si Tatay Gerardo sa kanilang bahay. Agad na nagmano ang tatlo niyang anak na babae sa kanya. Si Danilo naman ay naupo lang sa kanilang bangkong kawayan at tinitignan ng kanyang mga ate na masayang sinalubong ang kanilang Tatay Gerardo. "Mano po, Tay?" Sumunod na nagmano ang dalawa niya pang kapatid na babae. "Naku, Tay, tamang-tamang dating mo, kakain na tayo," sabi pa ni Alicia. Tamang-tama, ako'y nagugutom na. Halina kayong lahat, kakain na tayo." Pagyaya ni Alicia sa lahat. Nahihiya si Danilo sa kanyang tatay kaya nang tinawag siya ni Gerardo para kumain. Danilo, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na't kakain na tayo. Masamang pinag-aantay ang pagkain sa hapag. Nagalak naman ang puso ni Danilo at agad na napawi ang lungkot nito at masiglang tumayo at pumunta sa kanilang hapag. Kahit sa simpleng pagtawag pa lang ng kanyang pangalan, ay kakaiba ang tuwang dala nito sa kanyang puso at isipan. Tinutokso si Danilo ni Rosa. "Ate, parang gusto yata ni Danilo na sumamang muli kay tatay bukas sa taniman na." Nakangiting bahagya naman si Gerardo. "Saka na siguro kung hindi na magulong isip niya." Dinaan na lang ni Gerardo sa biro ang pansin kay Danilo dahil pansin niyang hindi maganda ang ngiti nito. Ngunit kahit pa anong gawin ni Gerardo ay hindi pa rin klaro sa kanya ang rason kung bakit nag-e-exist si Danilo sa kanilang buhay. Gustuhin niya mang mapalapit ang kanyang loob rito ay bumabalik sa kanyang isipan ng sakit na naidulot nito noong siya ay dumating sa kanilang buhay. Pilit ding itinatago ni Gerardo ang sekreto nila ni Alicia. Walang alam ang tatlong babaeng anak nila na hindi nila totoong kapatid si Danilo. Sa bawat pagtanggi ng kanyang ama, unti-unti ring lumalalim ang panghihinayang ni Danilo. Nais niyang ipakita na kaya niyang makipagsabayan at makatulong sa pamilya. Ngunit tila ba hindi sapat ang kanyang mga pagsisikap. Muli namang sinubukan ni Danilo na tulungan ang kanyang tatay Gerardo, ngunit hindi niya pinalampas ang mga pagkakataong may maitutulong siya sa kanyang ama. Minsang napagpasyahan ni Dalino na mag-isang pumunta sa bukid. Bumangon siya ng maaga at naglakad patungo sa taniman. Umaasa na baka ngayon ay matuwa na rin sa kanyang ama sa kanyang pagtulong. Nagsisimula na sa pag-aani ng mga gulay si Danilo. Ang gaganda at saka ang tataba ng mga gulay. Ma-harvest na to. Para hindi na kailangan pang pumarito ni tatay. Uunahin ko na muna itong mga talong. Inumaga na nga nang dating si Gerardo sa kanyang garden. Naabutan niya doon si Danilo na namimitas ng gulay. Nakadalawang sako na si Danilo. Kahit papaano ay natuwa naman si Gerardo kaya lang ay hindi niya ito pinapakita kay Danilo dahil patuloy pa rin siyang inaalipin ng kanyang galit sa bata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin nagpapakita ng reaksyon si Gerardo. Sa bawat hakbang ni Danilo, tila lumalayo palalo ang kanyang ama. Tay, andyan ka na pala. Tingnan mo tayo. Nakadalawang sako na ako ng talong. Ihahatid ko na din to mamaya sa kalsada para makuha na ho ng mga bumibili sa atin. Bati ni Danilo at sabi nito sa kanyang tatay, Gerardo. Buti naman. Sige. Hindi naman nagpakita ng saya sa ginawa ni Danilo si Gerardo. Biglang nahilaw naman ang ngiti ni Danilo dahil nakita niyang hindi na naman gaanong natuwa ang kanyang ama. Kaya para kahit papaano ay maganahan naman ang batang si Danilo ay pahapyaw na sinabi ni Gerardo kay Danilo. Magandang ginawa mo, Danilo. Nakatingin si Gerardo habang sinasabi iyon sa mga hinarvest ni Danilo. Sa kabila ng malamig na pagtrato, tila ba ay bahagyang may pag-asa na rin sa puso ni Danilo. Ang simpleng pagkilala mula sa kanyang ama ay sapat na upang muling buhayin ang kanyang loob. Ngumiti ng bahagya si Danilo. Salamat, Tay. Tanging ang atensyon lamang ni Gerardo ang hiling ni Danilo sa bawat araw. Kakarampot man ang atensyong binibigay nito sa kanya, ay ibang klase ang tuwang na idudulot nito sa kanyang pagkatao. Sa bawat araw o oras na nabibigyan siya ng atensyon ng kanyang tatay Gerardo, ay tumatatak iyon sa kanyang isipan. Hindi niya iyon makakalimutan, kahit na ang mga araw na nangyari iyon. Unforgiveness really leads to bitterness. Kahit pa maganda ang atensyon ng isang tao ay hindi mo ito makikita dahil nakaharang sa mga mata nito ang puot at galit.
Isa pang nagpapahirap kay Danilo ay ang relasyon niya sa kanyang mga ate. Madalas na siyang inuutusan ng mga ito at binubuli araw-araw. Sa madalas sa mga gawain sa bahay, imbes na sina Dayan, Rosa at Bea ang nakatokang gumawa ng mga gawain sa kusina, ay nauuwi pa rin kay Danilo ang mga trabaho. Kahit papagod na ito sa ginagawa niya sa kanilang garden, ay pinipilit pa rin siyang pagtrabahuhin ng kanyang mga ate. Kaya para wala ng away ay ginagawa na lamang ni Danilo ang mga trabaho kahit napagod na siya. Danilo is washing the dishes while Rosa, Dayan and Bea sits at the table chatting and laughing. Ang dami namang plato. Ay, pagod na ako. Pero sige, kaya ko to. Wala tayong choice eh. Sabi ni Danilo sa sarili. Anong sinasabi mo dyan, Danilo, ha? May sinasabi ka ba? Tara, hintayin natin si nanay umalis. Tapos si Danilo na maghuhugas ng plato. Sabi pa ni Rosa kina Dayan at Bea. Oo nga, sayang naman yung oras natin eh. Nood pa tayo ng K-drama. May lumabas na bagong series. Sige na, mag-watch party na tayo sa taas. Sabi pa ni Dayan. Oo nga ate, siya na dito kasi kakamanicure ko lang oh. Gel pa naman to, baka mag-chip yung mga kuko ko, sayang naman. Natatawa silang lahat habang si Danilo ay patuloy pa rin sa paghuhugas ng mga plato. Oh, Danilo ha, kaya mo na yan dito. Huwag ka na magsusumbong. Pag ikaw nagsumbong, naku, alam mo na kung anong mangyayari. Hindi na ininda pa ni Danilo ang mga gawain sa bahay. Iniisip na lamang nito na tulong niya ito sa kanyang nanay Alicia. Dahil pag hindi pa natrabaho ang mga hugasin, ay sinanay niya na naman ang maghuhugas ng mga yon. Ikinatuwa na lang din yun ni Danilo ang mga bagay na pinapagawa sa kanya ng kanyang mga ate. Dahil kapag sinusunod niya sila, ay minsan kinakausap na rin nila ito at sinasali sa kanilang mga laro. Ang pagsalo niya sa mga chores na inuutos sa kanila ay paraan niya para mapalapit sa kanilang tatlo. Kahit pa gano'n ang trato ng kanyang mga ate sa kanya, ay spoiled pa rin siya ng kanyang nanay Alicia. Mahal na mahal ni nanay Alicia si Danilo. Pansin yung mga kapatid niyang babae, ngunit hindi naman alam ng tatlong magkakapatid na kinakausap lagi ni Alicia ang anak niyang si Danilo na intindihin na lamang ang kanyang mga ate. Kaupo si Danilo katabi ng nanay Alicia na nagtatahi. Anak, alam mo ba na iba-ibang mga tao? Ang mga ate mo. Kahit na ganun sila pa rin ang pamilya mo. Napapansin ko naman yung mga ginagawa nila sa'yo eh. At alam mo anak, pwede ka namang umayaw sa kanila. Hindi naman masama na hindi mo gawin ang lahat ng mga inuutos nila kasi kailangan din naman nilang matuto sa buhay. Eh kung aakuin mo ng aakuin ang mga trabaho na dapat sa kanila, abay hindi sila matututo. Magiging batugan sila. Eh ang batugan pa naman ay lalaking mahirap. Gusto mo bang maghirap ang mga ate mo? Hindi po, Nay. Kaya minsan, hindi masamang ibigay mo sa kanila yung mga trabahong inilaan ko talaga para sa kanila. Hindi masama ang maging mabait anak, pero kailangan din kasi nilang matuto sa buhay. Kaya minsan, tumanggi ka naman, ha? Opo, Nay. Hinahayaan ko lang naman ho sila, Nay, kasi pag ginagawa ko po yung mga trabaho na gusto nilang akong gumawa, mas kinakausap rin nila ako tsaka nakikipaglaro din sila sa akin ay. Anak, mahal ka ng mga ate mo. Naiintindihan ko naman yung gusto mo rin silang makaklose. Sige lang anak, kakausapin ko na lang silang muli, ha? Tumango na lang si Danilo. Kinalauna ng araw na yon, nagsasayang si Nanay Alicia habang sina Rosa, Dayan at Bea naman ay tumutulong rin sa kanya. Sige kayo na mga ate, maglinis na kayo ng gulay. Danilo, punta ka na sa sala at mag-aral ka na. Sabi pa ni Alicia. Naku, si nanay may favoritism. Sabi naman ni Dayan. Wala akong paborito sa inyo, lahat kayo paborito ko kayong lahat. Kaya lang kasi pagod na yan si Danilo, galing pa yan sa bukid. Tumulong yan kay tatay nyo. Tapos akala nyo ba hindi ko alam yung mga pinagkakagawa nyo kay Danilo? Alam ko kung pang-aalipin na ginagawa nyo sa kanya. Nako, nagsumbong na naman. Hindi naman siya nagsumbong sa akin. Alam niyo ba mga anak, hindi maganda yung nanlalamang kayo ng kapwa. Hindi sa kinakampihan ko si Danilo ha.
Kaya lang yung mga asal ninyo dito sa loob ng bahay ay pwede niyong dalhin yan paglaki ninyo. Ayoko namang ganyan yung itrato ang kapwa niyo sa susunod. Opo, Nay. Sagot naman ni Dayan, Rosa at Bea. Maging mabuting halimbawa kayo kay Danilo kasi mas nakakatanda kayo, okay? Opo, Nay. Sagot agad din ni Dayan, Rosa at Bea. Naiintindihan naman nilang tatlo ang kanilang nanay Alicia, kaya agad nilang ginawa ang inuutos ng kanilang nanay sa kanila. Agad namang binalata ng mga gulay ng tatlong dalagita. Nanay, ako na lang po maghuhugas ng mga plato, sabi ni Danilo. Huwag na, Danilo. Sila na maghuhugas ngayon. Mag-aral ka na lang muna doon at malapit-lapit na rin yung exam ninyo. Ngumiti naman si Danilo at bumalik na sa kanilang sala para mag-aral. Habang sila'y kumakain ay masayang nagkakwentuhan ng mga ate ni Danilo. Alam nyo, natutuwa ako sa inyong apat na magkakapatid. Sana kung wala na ako or wala na ang tatay nyo, magtulungan pa rin kayong apat, ha? Huwag na huwag kayong mag-aaway. Si nanay naman kung makapagsalita, hindi pa naman kayo mawawala ni tatay na eh. Nako, hindi natin alam ang panahon, anak. Hindi naman tayo ang may hawak ng buhay natin. Tama si nanay ninyo. Pag kami nawala, walang ibang tutulong sa inyong apat kundi kayo-kayo lang din. Kaya dapat na matuto kayong magtulungan. Sabi pa ni Gerardo. O siya, sige. Tama na tong senti-senti natin. Sa linggo, aalis tayo. Punta tayo sa ilog. Maliligo tayo doon. Abay, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-picnic, ano? Wow, totoo, Nay? Oo naman. Tay, payag ka? Tanong pa ni Alicia. Aba, oo naman. Masarap din maligo sa ilog ngayon at napakainit ng panahon. Nay, magdala tayo ng isdang iihawin. Oo, bukas bumili kayo ni Dalila sa palengke ng isda, ha? Agahan niyo para makakuha kayo ng mga preskong isda. Opo, Nay. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa kanila sa ilog? Naramdaman na kaya ni Danilo ang matagal nang inaasam na pagmamahal ng isang buong pamilya? Giging maayos sa kayang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kinakapatid? Abangan sa susunod na kabanata. Danilo, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na't kakain na tayo. Masamang pinaghahantay ang pagkain sa hapag. Nagalak naman ang puso ni Danilo at agad na napawi ang lungkot nito at masiglang tumayo at pumunta sa kanilang hapag. Kahit sa simpleng pagtawag pa lang ng kanyang pangalan ay kakaibang tuwang dala nito sa kanyang puso't isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tulalang naglakad si Danilo pa uwi sa kanilang bahay. Sa pagdating niya sa bungad ng kanilang bahay ay nabigla siya kung bakit maraming tao sa labas at bakit mayroong ilaw na pangpatay. Meron din nakalagay na tent sa labas mismo ng kanilang bahay. Animoy may lamay doon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Naging abala na ang ate ni Danilo sa pag-prepare ng kanilang mga dadalhin. Sobrang excited ang lahat dahil matagal-tagal na rin ang huli silang makapag-outing. Maagang nagising si Danilo para makabili sila ng preskong isda sa palengke. Masayang tinungo ng pamilya ang ilog para maligo at magsaya. Bihira lamang silang lumabas na magkakasama dahil abala din sila sa kanilang munting mga negosyo at sa kanilang sakahan. Inimbita rin ni Alicia ang ilan sa mga kapatid niya na nasa bayan lang at ang mga kasamahan niya sa palengke. Sobrang saya ng lahat sa outing na iyon. Puno ng kwentuhan at halakhakan ng kanilang cottage. Tuwang-tuwa sila na nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan noong sila'y mga bata pa. Pero ang kwentuhan at tawanan yon ay napalitan ng sobrang pait na pangyayari. Habang ang lahat ay busy sa kanya-kanyang mga ganap, ay biglang nagsisigawan ng mga tao sa ilog. Kita nila na merong nalulunod sa ilog. Lumakas ang agos ng tubig sa ilog dahil umulan na pala doon sa mataas na bahagi ng bundok.
Hindi naman napansin ng mga tao ang rumaragasang tubig na may halong putik. Muli sa crystal clear water ay biglang naging brown ang tubig sa ilog. Paparating na pala ang malakas na agos ng baha. Agad na tumakbo sa gilid ng ilog si Alicia at Gerardo. Nakita ni Alicia na si Danilo ay inaanod na ng tubig. Walang kung ano-ano ay agad na tumalon si Alicia sa tubig sa paghahangad na maisalba niya si Danilo. Susunod rin dapat si Gerardo pero pinigilan lang siya ng mga tao dahil napakadelikado na nga ng agos ng tubig. Naisalba nga ni Alicia ang anak niya na si Danilo mula sa pagkakaanod sa baha. Ngunit sa kasamaang palad, ay siya naman ang biglang inanod ng napakalakas na agos ng baha. Nawalan pa ng malay si Danilo at dinala ito sa pinakamalapit na health center. Ngunit ang kanyang nanay Alicia ay hindi na nakita pa simula nang tinangay ito ng baha. Sobrang sakit para kay Gerardo na makita ang asawang inaanod na ng baha. Gusto niya man itong tulungan ay hindi na siya makakaalis pa sa kanyang tatayuan dahil ipinagbawal na ng rescue team ang mga tao doon sa lugar na lumusong. Kinordon din ng mga rescue team ang lugar para wala nang pumunta pa sa ilog. Masakit man ay tinanggap na lamang ni Gerardo ang napakasakit na kapalaran ng kanyang asawa. Napakabait ni Alicia. Hindi sila nagkaroon ng malaking problema ni Alicia dahil na rin sa ugali nitong napakalumanay at sobrang responsable din nito sa paghawak ng pera ng kanilang pamilya. Kahit sa kanyang mga kapatid ay napakabait din ni Alicia. Tila naging pamana ang mga salitang narinig mula sa kanya ng pamilya noong gabi bago siya mawala. Naging stable ang kondisyon ni Danilo sa ospital at pinayagan na siya ng mga doktor na lumabas ng ospital. Wala namang kaalam-alam si Danilo kung anong nangyari sa kanyang nanay Alicia. Wala siyang malay nang maisalba siya ng mga tao sa pagkakalunod. Binalikan na lamang ito ng malay nang makarating ito sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Tulalang naglakad si Danilo pauwi sa kanilang bahay. Sa pagdating niya ay bungad ang kanilang bahay ay nabigla siya kung bakit maraming tao sa labas. Bakit merong ilaw na pangpatay? Meron din nakalagay na tent sa labas mismo ng kanilang bahay. 6 may lamay doon. At dahil nakita niya yon, ay mabilis na nang nilakad ni Danilo. At laking gulat niya na makarating siya sa pinto ng kanilang bahay. Ang bumungad sa kanya ay kabaong na puti. Sa tabi nito ang isang malaking larawan ng kanyang nanay Alicia. Nawala ng lakas si Danilo at nahulog lahat niyang dala sa kanyang mga kamay. Excuse po. Excuse. Pilit niyang isinisiksik ang sarili sa nagkukumpulang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Merong bulong-bulungan mula sa mga tao sa labas. Rinig ni Danilo ang sisi ng tao sa kanya. Nako, kung hindi lang siya sinalba ni Maring Alicia, di sana buhay pa sana si Kumaring ngayon. Nakatitig naman sa kanyang tatay nang may takot si Danilo. Tay, pwede bang umalis ka na muna dito, Danilo? Umalis ka na muna. Mabigat ang boses na sagot ni Gerardo. Nanginig si Danilo at halos hindi makasalita. Tay, hindi ko po sinasadya. Tay, ayoko pong mangyari to. Hindi ko po to ginusto, Tay. Sinadya mo man o hindi, nangyari nang nangyari. Hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng iyong nanay Alicia. Danilo, maawa ka sa akin. Umalis ka na muna dito sa bahay natin dahil baka mamaya ay magdilim pang paningin ko at hindi ko mapigilan ang aking sarili. Baka masaktan kita. Minabuti ni Tatay Gerardo na lumabas ng bahay at umupo sa bangko sa labas. Hindi siya tumitingin kay Danilo dahil mas lalo pang nadadagdagan ng dati niya ng ines at puot sa batang si Danilo. Nasa 3rd year high school na si Danilo nung mga panahong pumanaw ang kanyang ina. Sobrang sakit para sa kanya na ang tanging kakampi niya sa buhay at ang tagabigay ng lakas sa kanya ay binawian na ng buhay. At sa huling sandali ng buhay ng kanyang nanay Alicia ay tanging kapakanan niya pa rin ang iniisip nito. Tay, alam ko pong mahirap para sa inyo na mahalin ako lalo na ngayon. Tay, patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko po lahat ng pagsisisi ninyo sa akin pero Tay, huwag po muna ninyo akong paalisin dito sa bahay. Hayaan po ninyo ako magluksa po habang nandito pa ang labi ni nanay.
Tumiin naman si Gerardo kay Danilo nang may pagkadama. Danilo, hindi ko alam kung paano tatanggapin itong nangyari. Gusto kitang saktan. Kung hindi dahil sa'yo, sana buhay pa si Alicia ngayon. Nawalan ako ng asawa ng dahil sa'yo. Dahil sa pagmamahal ng asawa ko sa'yo. Sobrang pagmamahal niya sa'yo ang nagatid sa kanya, sa kanyang huling hantungan. Hindi ko lubos maisip, Danilo, na sa ganitong paraan mawawala ang nanay ninyo. Hindi ako handa para sa ganito, Danilo. Kinuha mo sa akin ang pinakamamahal kong tao. Humahagulhol naman si Gerardo habang nakatingin ito sa labi ng kanyang asawa. Hindi niya maipaliwanag ang sakit at panghihinayang niyang nararamdaman. Walang sino man ang ready na humarap sa kamatayan, lalo na kung ang nawala sa'yo ay ang pinakamamahal mong tao. Lumuhod si Danilo sa harap ng kanyang tatay Gerardo at humingi ito ng pag-unawa at patawad. Tay, patawarin niyo po ako. Ako man po, ay hindi ko po alam kung paano ako mabubuhay nang wala si nanay, Tay. Tay, hayaan niyo na lang po ako magluksa dito. Please po. Hindi na sumagot pa si Gerardo at ibinaling na lamang ang kanyang tingin sa bukirin sa gilid ng kanilang bahay. Hindi kalaunan ay lumabas na mula sa kanilang kwarto ang tatlo niya pang ate. Nakatambad sa kanya ang kanyang mga kapatid na sina Dayan, Rosa at Bea. May bahid ng galit sa kanilang mga mata. Danilo! Humahagulgol si Dayan. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana si nanay. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa amin ang mawala ng ina ng dahil sa'yo? May mukha ka pa talagang iharap dito sa amin, ha? Sabi pa ni Bea. Si Rosa ay nakatayo naman sa gilid, hindi makatingin kay Danilo. Halata ang sakit sa kanyang mga mata. Naaawa si Rosa kay Danilo dahil batid niyang hindi niya naman gustong mawala ang kanilang nanay. Sa kabila ng pagiging suplada ni Rosa ay iniintindi niya rin ang sitwasyon ni Danilo. Alam niyang mahal na mahal ni Danilo ang kanilang nanay Alicia. Mas nangibabaw nga lang kay Rosa ang bilin ng kanyang nanay Alicia na magtulungan silang magkakapatid. Ate, pasensya na po kayo. Hindi ko naman po ginustong mangyari to eh. Wala naman pong may gusto sa ganitong sitwasyon, ate. Ate, makinig naman kayo sa akin, oh. Hindi mo gusto mangyari? Pero nangyari, Danilo. At wala na magagawang panghingi mo ng paumanhin. Kahit maglumpasay ka pa dyan sa iyak. At kahit ano pang panghihinayang ang gawin mo, hindi mo na maibabalik pang buhay ng nanay natin. Sabi sa kanya ni Dayan. Sa bawat araw ng lamay ay nandoon lamang si Danilo sa tabi ng kabaong ng kanyang nanay Alicia. Galit pa rin ang iba niyang kapatid sa kanya, pati na rin ang kanilang tatay na si Gerardo. Hindi man madali para kay Danilo na harapin ang samot-saring klase ng pag-blame sa kanya ng kanyang pamilya at mga tao na nakikiramay, ay tinatagan niya ang kanyang loob dahil hindi niya maaaring iwan ang kanyang nanay. 3 araw na lamang na makikita at makakasama niya ang kanyang nanay Alicia. Araw bago ang libing, napagtanto ni Gerardo na walang papupuntahan ang araw-araw na pagsisisi nila kay Danilo. Naisip niyang hindi iyon na makakapagpasaya kay Alicia. Kaya masakit man para sa kanyang kalooban ay binigyan niya na lamang ng puwang si Danilo sa kanyang puso bilang respeto at pagmamahal niya sa kanyang asawang si Alicia. Indeed, love conquers all, even those that seems impossible. Tinungo ni Gerardo ang kabaong ni Alicia. Umiiyak ito sa paghihinagpis. Nay, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin si Danilo. May ilang taon ko ring dinala ang galit sa puso ko. Pero hindi ako pwede maging ganito hanggang sa huli. Nay, tulungan mo ako magbago ang tingin ko sa kanya. Tulungan mo ako mahalin siya kagaya ng pagmamahal mo sa kanya at sa mga anak natin. Ang hirap ng ganito, Nay. May mga anak na tayo. Ang aga mo naman akong iniwan. Kailan lang nagkukwentuhan pa tayo na magkakaapo pa tayo? Ang daya mo. Nauna ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko itataguhin itong pamilya natin. Habang umiiyak si Gerardo sa harap ng kabaong ni Alicia, ay tahimik na nakatingin lamang si Danilo sa kanya.
Sa isip ni Danilo ay nagkukubli ang mga tanong na tila ba walang sagot. Ano bang meron sa akin? Bakit tila mahirap para kay tatay na tanggapin ako? May mga agam-agam sa isip ni Danilo. Tila hindi rin naman matahimik ang kanyang isipan. Gustong-gusto niyang tanungin ang kanyang tatay Gerardo, ngunit hindi niya ito magawa, lalo pat nagluluksa ito. Baka hindi niya magustuhan na magiging sagot nito kung sakaling pilitin niyang isagot ang mga alinlangan sa puso at isipan niya. Nang makita ni Dayan ang buhos ng emosyon ng kanyang tatay Gerardo sa harap ng labi ng kanyang nanay Alicia, ay agad niyang nilapitan ng kanyang tatay at niyakap ito. Tay, hindi ko alam kung paano tayo uusad nang wala si nanay, sabi ni Dayan. Bigla na lamang sumigaw si Dayan dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Hinanap niya si Danilo sa buong bahay at pinagbuntungan ito ng kanyang galit at puot. Danilo! Hinampas niya ng walis ang nakababata niyang kapatid. Ikaw mo may kasalanan nitong lahat. Hindi na pumalagpas si Danilo. Hinayaan na lamang niyang magbuhos ang sakit ang kanyang ate sa kanya. Kahit pa hindi niya gusto ang nangyari ay meron ding pagsisisi sa kanyang puso. Hindi nila alam na tahimik ding sinisisi ni Danilo ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang nanay Alicia. Hindi lang naman sila ang nawalan. Siya din ay nawalan ng isa sa mga taong totoong naniniwala sa kanya. Sa buong buhay niya, ni minsan, hindi niya nadama sa kanyang nanay Alicia na pinadama sa kanya ng kanyang tatay at mga nakakatandang kapatid. His nanay Alicia always made him feel wanted and loved. Kahit pa sa mga kamalian niya noon ay napakabait pa rin ang kanyang nanay. Para agad siyang patawarin at pinaniwalaan pa rin ang kanyang mga kakayahang baguhin ang kanyang mga pagkakamali. Kaya kahit na masakit, hinahayaan niya na lang na pagbuntungan siya ng galit ng kanyang mga kapatid at ng kanyang tatay Gerardo. Alam niyang ito lang ang paraan para mailabas nila ang galit at puot sa kanilang mga puso. Habang patuloy naman na hinahampas si Dayan si Danilo, ay tumakbo patungo sa kanila si Gerardo at inawat na sila. Out of desperation, ay napasigaw si Gerardo. Tama na! Agad niyang inawat si Dayan. Kinuha ang walis sa pinaghahampas niya kay Danilo. Tama na! Hindi na kayo nahiya sa nanay ninyo. Ito ba? Sa tingin niyo matutuwa siya sa ganitong inaasal ninyo? Huwag nga kayo mga parang asong gala. Tama na! Kasi tay. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Pigilan kaya ni Gerardo ang galit ni Dayan kay Danilo? Yan, paano naman kaya babaguhin ang pangyayari ito ang buhay ni Danilo? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ay, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa pamilya natin. May mga bagay akong hindi maintindihan at ang daming pag-aalinlangan sa isip ko na ikaw lang makakasagot. Pero, ipapadala ko na lang din sa inyo ang lahat ng sakit, Nay. Gabayan niyo po kami palagi. Salamat sa lahat, Nay. Mahal na mahal po kita. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tama na. Hindi na kayo nahiya sa nanay ninyo. Ito ba? Sa tingin niyo matutuwa siya sa ganitong inaasal ninyo? Huwag nga kayong parang mga asong gala. Kasi tama na, Dayan. Sa tingin mo ba babangon pa ang nanay mo dyan sa kabaong na yan pag hinampas mo ng hinampas yang si Danilo? May magagawa pa bang pagsisisi natin kay Danilo? Wala. Walang magagawa ang kahit na ano para muling buhayin ang nanay mo. Dahil kung meron lang, matagal ko nang ginawa. Agad na tumahan naman si Dayan. Bumalik ito sa loob ng kanilang bahay at doon ay nag-iiyak sa harap ng kabaong ng kanyang nanay. Inakbayan naman ni Gerardo si Danilo at inaya itong umupo sa isang bangko sa gilid ng kanilang bahay
Tanaw nila sa kanilang kinauupuan ang lupang napundar nila ni Alicia noong siya ay namamasukan pa sa Maynila. Habang nakaupo, ay marahang nagkukwento si Gerardo tungkol sa lupang sinasaka nila. Danilo, alam mo ba yung lupang yan? Dugo at pawis yan ng nanay Alicia mo. Napakabuting tao ng nanay mo. Hindi siya maramot. Ultimo isusubo na nga lang niya sa kanyang bibig ay ibibigay niya pa sa atin. Hindi siya makasarili at napakatapat niyang tao. Alam mo, hindi ko mawari sa aking isipan na dadating palang araw na ganito. Napakalungkot. Nakakaubos ng pasensya. Nakakalugmok. Pero alam kong maganda pa rin ang mga araw na susunod dito. Danilo, pasensya ka na kung sobrang nagalit ako sa iyo nitong mga nakaraan. Alam ko na hindi mo naman ginusto ang nangyari sa nanay pero hindi ko alam. Hindi ko maiwasang sisihin ka. Nakataas namang tiningnan ni Danilo ang Tatay Gerardo na may halong lungkot sa mga mata. Opo, Tatay Gerardo. Alam ko po. Tahimik na nagbalik tanaw si Gerardo. Alam mo, sobrang mahal ka ng nanay Alicia mo. Binuwis niyang buhay niya para sa'yo at masakit sa akin yan. Masakit sa akin yan dahil wala akong nagawa. Siya ang nagligtas sa'yo sa ilog noong panahon ng baha. Ngunit dahil doon, siya rin ang naabutan ng malakas na agos. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Gerardo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nadarama ko, Danilo. Galit na galit ako sa'yo. Malungkot ngunit may pag-asa naman na isinatinig ni Danilo. Hindi ko rin po inaasahan na magaganap ang ganitong pangyayari, Tay Gerardo. Hindi ko kailanman pinangarap na mawalan ng buhay si Nanay Alicia, Tay. Alam mo, kung meron lang ako nagawa nung panahon na yon, mas gusto ko pong ako na lang po yung nawala eh. Umiwas naman ang tingin ni Gerardo na may halong pag-aalala. Hindi ako pwede maging ganito hanggang sa huli, Danilo. Masakit para sa akin dahil sa tuwing nakikita ka, Tay, naaalala kong rason kung bakit nawala sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Naiintindihan po ka, Tatay. Patawarin mo ako, Danilo. Patawarin mo ako sa mga asal ko sa'yo. At patawarin mo rin ako dahil hindi ko maipapangako sa'yo na magiging madali ito sa akin sa mga darating na araw. Tay, wala po akong galit sa inyo kahit katiting. Naiintindihan po ka, Tatay. Alam ko pong hindi madali para sa inyong lahat. At kahit po si Ate Dayan, wala po akong hinanakit sa kanya dahil alam ko din po kung gaano nilang kabahal si Nanay. Tiningnan ni Gerardo si Danilo ng mariin. Pero alam mo, Danilo, habang nandito tayo at nagdadalamhati, napagtanto ko rin na hindi niya gustong mabuhay ako na puno ng galit. Kailangan ko magpatawad kahit masakit at mahirap dahil alam kong ito makakapagpapasaya sa kanya. Alam kong titingin siya mula sa langit na may ngiti dahil kahit sa hirap ng sitwasyon ay pilit kong isinasabuhay ang mga gusto niyang mangyari sa atin. Handa akong simulan muli, Danilo. Hindi man madaling kalimutan ang sakit. Ngunit hindi rin naman tama na magkimkim ng puot at galit sa puso ko hanggang sa huli. Nangiti naman si Danilo sa kabila ng lungkot. Tay, salamat po. Pangako ko po, gagawin kong lahat para mapabuti ang aming relasyon ng mga ate ko at mapadama ang aking pasasalamat sa pagpapatawad ninyo. Sa ilalim ng muling pagkakasundo, humahango sa mga puso ni Gerardo at Danilo sa pagharap sa kinabukasan. Sa harap ng pagdadalamhati at pagpapatawad, muling nabuhay ang pag-asa para sa bagong simula ng pagkakabuklod. Sa araw ng libing ni Alicia ay punong-puno ng lungkot ang lahat, maging ang bahay na kanilang iniwan ay napuno rin ng lungkot. Naglalakad ngayon si Gerardo patungo sa kabaong. Tahimik na nagdadalamhati. Mahal na mahal ka namin, Alicia. Nay, paalam na. Ang sakit nito, Nay. Pero babaunin ko lahat ng turo mo sa akin. Magiging responsableng ate ako para sa mga kapatid ko, Nay. Mahal na mahal kita, Nay.
Nay, magiging mabuting tao ako para sa iyo, Nay. Tahimik lang si Danilo na nagmamasid sa kanyang mga ate at tatay Gerardo na nagpapaalam sa kanilang nanay Alicia. Sa isip ni Danilo ay nagpaalam na rin siya sa kanyang nanay Alicia. Nay, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa pamilya natin. May mga bagay akong hindi maintindihan at ang daming pag-aalinlangan sa isip ko na sana ikaw lang makakasagot. Pero ipapadala ko na lang din sa iyo ang lahat ng sakit, Nay. Gabayan niyo po kami palagi, Nay. Salamat sa lahat. Mahal na mahal po kita. Kahit nasa kalungkutan, ang buhay ni Alicia ay nagsilbing tulay para maidugtong ang mga pusong nagkalayo dahil sa puot at galit. Batid ni Danilo na hindi magiging madali ang mga araw na darating. Handa din naman siya sa mga pagsubok na darating. Ganun pa rin ang laman ng puso ni Danilo. Ang mahalin siya ng kaniyang tatay Gerardo. After few years nang magkolehiyo na silang magkakapatid, ay lumipat na sila ng bahay. Iniwan na nila ang lumang bahay nila sa tabi ng kanilang taniman. Minabuti nilang umalis at lumipat dahil kakaibang na idudulot ng lungkot nito sa lahat. Tila ba lahat ng sulok nito ay nagre-remind sa kanila ng kanilang nanay. Inakala ni Danilo na magiging mabuti ng lahat between him and his tatay Gerardo at mga kapatid. Pero sa bawat sigalot at pagsubok na kanilang kinaharap ay napupukaw at nasisisi pa rin ni Danilo sa pagkawala ng kanyang nanay Alicia. Pero kahit pa sa gitna ng girian ay minabuti pa rin ni Danilo na manatili sa kanyang pamilya at pagsilbihan sila kahit pa sa panahong halos mag-give up na siya. Sa paglipas ng panahon ay mas lumalim ng pag-aalinlangan ni Danilo sa tunay niyang pagkatao. Dahil ramdam pa rin ito ang kakaibang pagtrato ng kanyang mga kapatid at ng tatay Gerardo niya sa kanya. Hindi pinag-college si Danilo ng kanyang tatay Gerardo dahil walang magbabantay sa kanilang negosyo kung aalis ito para mag-aral. Lahat naman ng kanyang mga ate ay nag-aaral na ng kolehiyo at para masustain ang kanilang pag-aaral ay kinailangang may taong magbantay ng kanilang pwesto sa palengke nang sa ganon ay may pang-allowance ang kanyang mga kapatid at pambayad na rin sa eskwelahan. Hindi na naitanong pa ni Danilo sa kanyang tatay ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Bagkos ay wala pang pag-aalinlangan niya na lamang na sinunod ang mga gusto nito. Mahirap man at may mga pangarap din naman siya para sa kanyang sarili, ngunit mas inulan niya na lamang na pagsilbihan ng kanyang tatay Gerardo kaysa abutin ang kanyang mga pangarap. Para sa kanya, mas importante na makakabigay ginhawa siya sa kanyang mga kapatid at tatay. Tumatanda na rin ang kanyang tatay at wala na rin talagang ibang mag-aalaga sa kanya kundi si Danilo lamang dahil ang mga ate niya ay nag-aaral sa malalayong lugar. Kilala si Danilo sa buong palengke dahil sa gwapo at matangkad ito. Akala nga ng iba ay professional ito dahil sa kanyang looks. Bagaman hindi nakapag-college ay smart naman si Danilo dahil honor student naman siya during high school at mahilig rin ito magbasa. Hindi ito nahuhuli sa advancement dahil mahilig din itong magbasa ng kung ano-ano at mahilig itong mag-explore ng mga bagay sa computer at cellphone niya. Kung sino-sino na nga rin ang mga babaeng nag-flirt sa kanya dahil sa kagwapuhan niya. Pogi, aba laging sold out yung paninda mo dahil ang daming dumadayong babae dito sa'yo. Hindi na nga kami nagkakaroon ng customer dahil sa'yo. Dito na sila halos dumiretso sa'yo Nako, hindi naman po Aling Lydia. Pero ang totoo Danilo, abay mukhang mistiso ka pero yung mga kapatid mo yung mga morena. Ang layo ng itsura mo sa kanila. Muling napukaw ang mga tanong sa kanyang isipan at napaisip. Biglang naiba ang timpla ng mukha ni Danilo habang nagkukwento si Aling Lydia. Habang nag-iisip si Danilo ay nag-a-arrange ito ng tinda niyang gulay at prutas. Habang lumilipad naman ang kanyang isipan ay biglang naputol ang kanyang pagko-contemplate nang biglang bumili ang isang magandang babae. Dati niya ng customer si Karen. Biglang nag-iba ang demeanor ni Danilo pagkakita niya kay Karen. Uy, magandang umaga Karen. Nako, biglang umaliwalas ang araw ko Pabirong bungad ni Danilo. Anong bibilin mo ngayon? Sus, nako napakabulero mo naman. Magandang umaga din Danilo.
Pabili nga ng kamatis at bawang. Kinuha ni Danilo ang mga hiningi ni Karen at inabot ito sa kanya. At nang inabot nito ang kamay, ay nahawakan nito ang kamay ng dalaga. They both hesitate for a moment, feeling a strange warmth. Ay, pasensya ka na. Eto na po. Sabay abot ni Danilo ng pinamili ni Karen. Salamat Danilo ha. Sige, aalis na ako. Nag-blush naman si Karen. They stared at each other for a brief moment before Karen breaks eye contact, paying for the vegetable and leaving with a smile. Danilo watches her go, a thoughtful look on his face. Karen visits Danilo's store more frequently now. They chat about simple things, weather, community events, and slowly personal matters. Danilo felt something special about Karen. He started to admire Karen as he gets to know Karen each and every day. Karen is a tall woman. Maganda at fair lamang ang kanyang complexion. Maayos manamit at lumalabas ang tunay niyang ganda sa mga choices ng damit na sinusuot niya. Medyo malumanay at malambing din magsalita, kasabay ng kaunting Ilonggo accent nito. Natutuwa naman si Danilo sa kanya dahil sa ganda ng ngiti nito sa bawat araw na nakikita siya ni Danilo sa kanyang pwesto. Ang ganda ng kanyang ngiti. Parang hindi nagkakaproblema ang taong to. Matagal nang gustong imbitahan ni Danilo si Karen na lumabas, ngunit nagdadalawang isip ito dahil sa katayuan ni Danilo sa buhay. Hindi ito professional at endero lamang siya sa palengke. Nako, paano ko naman kaya iimbitahan tong babaeng to? Sasama kaya to sa akin, wala naman akong pinag-aralan? Ay nako. Laging may pag-aalinlangan sa puso't isipan ni Danilo pero isang beses ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na imbitahan si Karen na lumabas. Karen? May itatanong sana ako eh. Tanong ni Danilo kay Karen. Ano yun? Kasi may plano ka ba ngayong linggo? Wala naman, bakit? Kasi meron sana akong alam na magandang lugar na pwedeng pasyalan. Rinig ko kasi maganda dun eh. Kasama ko kasi yung mga kaibigan ko, baka gusto mong sumama? Yun lang pala eh, nauutal ka pa. Sige nga, sabihin mo sa akin yung lugar. Danilo excitedly describes the place. Karen listens intently, a small smile on her face. Basta alam ko maganda doon. Nakapunta ka na ba doon? Oo, wala pa. Kaya nga ini-invite kita na sabay tayong pumunta doon eh. Ay sus, o sige, sasabayan kita. Siguraduhin mong magagandahan ako ha. Promise, magagandahan ka doon. Sunduin kita? Huwag na magkita na lang tayo dito sa tindahan mo. Tuwang-tuwa naman si Danilo at napakanta pa ito sa sobrang tuwa. Sa kabila ng nadarama niyang frustration sa kanilang bahay ay meron namang nagpapasaya sa kanya sa ibang banda ng kanyang buhay. Hindi na halos maantay ni Danilo ang araw na magkasama sila ni Karen. Hindi nagbukas ng tindahan si Danilo noong araw na yon para mabigyan niya ng oras ang kanilang paggala ni Karen. Nako, aalis na wala pa si Karen ah. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Susulpot kaya si Karen? Nasaan kaya siya? Ano kayang mangyayari sa kanilang paggala? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Danilo, ang tatay Gerardo mo hinimatay. Ha? Saan? Andun siya sa ospital. Puntahan mo na lang siya doon. Bilisan mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nako, aalis na. Wala pa si Karen.
Late nang dumating si Karen nang makita siya ni Danilo sa di kalayuan, ay tila nabuhayan ito ng loob. Naging sobrang alala niya nang wala pa si Karen sa mismong call time ng kanilang grupo. Sorry Danilo, na-late ako. Sinigurado ko pa kasi ang mga baon ng mga kapatid ko eh. Wala ako sa bahay buong araw kaya sinigurado ko muna na may makakain lang sila doon sa buong araw. Okay lang yon, ang importante nandito ka na. Marami naman silang kasama nung araw na yon pero kay Karen lang talaga nakatuon ang kanyang atensyon. Medyo late na ang dumating si Karen. Nagdulot naman ng maganda para sa kanilang pagkakaibigan ang paglabas nilang yon. Nagkaroon ng enough na oras ang bawat isa para makilala nilang isa't isa at hindi maikakaila ni Danilo na mas lalo pa nitong nagustuhan si Karen. Maasikaso si Karen kahit pa magkaibigan lang sila ni Danilo ay madalas niya itong bigyan ng pagkain sa kanilang pamamasyal. Na makauwi ay hinatid niya si Karen sa kanilang bahay. Karen, ihahatid na kita. Medyo madalim na rin kasi. Sige pa. Hindi ka ba malilate ng pag-uwi pag ihahatid mo pa ako? Alalahanin mo maglalakad lang tayo. Okay lang naman. Nakapagpaalam naman ako kay tatay eh. Paalam? Ang galing ah. Hindi ka na bata pero inuugali mo talagang magpaalam sa tatay mo. Oo naman, 22 na ako pero ugali ko na talagang magpaalam at pinapaalam ko kay tatay kung saan ako pumupunta. Mataas kasi ang respeto ko sa kanya. Ganon naman talaga dapat, diba? Ang galing kasi kahit matanda ka na, inaalala mo pa rin ang respeto mo sa kanila. Karen silently started to like Danilo's attitude. Bahagyang nagkwento si Danilo tungkol sa kanyang karanasan kung paanong namatay ang kanilang nanay. Bigla namang naawa si Karen sa kanya pero ina-admire niya ang desire ni Tom na makabawi sa kanyang pamilya kahit pa mahirap ito. Hayaan mo na Danilo, darating din ang panahon na mawawala na yung tinik sa dibdib mo. Temporary lang naman yung buhay natin eh. Hiram lang naman to. May katapusan din lahat ng hirap natin. Mapapalitan din yan ng saya. Oo, totoo yan. Masaya na nga ako ngayon eh kasi kasama na kita. Asus, binobola mo pa ako. Naku, hindi nakakatuwa ka naman talaga eh. Nang makarating na nga silang dalawa sa tapat ng bahay ni na Karen ay naglakas ng loob na rin si Danilo na hingin ang number ni Karen. Karen, may gusto sana akong hingin sa'yo. Kinabahan naman si Karen sa kung anong request ni Danilo sa kanya. Uy, ano ba yun? Kakayanin ko ba yung hihingin mo sa akin? Baka kung ano yan at hindi ko maibigay. Hindi naman. Hingi lang sana ako ng number mo Karen para kung lalabas uli, di mas madali na kitang maimbita. Oo naman, bakit hindi? At ibinigay na rin ni Karen ang kanyang numero kay Danilo. Ayan na. Akala ko naman kung ano talagang hihingin mo sa akin eh. Salamat Karen mukhang magiging busy ng tawagan ko nito. Anong sabi mo? Wala, sabi ko at least may kwenta ng load ko, diba? Awa naman si Karen at ganoon din si Danilo. Naging constant ang communication nilang dalawa ni Karen. Minsan ay hindi na kailangan pang pumunta ni Karen sa palengke dahil mismo si Danilo na ang nagde-deliver ng mga gulay sa bahay ni Karen. Minsan nag-deliver din si Danilo ng gulay kay Karen. Napansin niya naman na pagod si Karen pero masayahin pa rin ito. Kanina ka pa ba dito? Hindi naman, kararating ko lang. Bakit parang pagod ka yata, Karen? Wala. Naglinis kasi ako ng bahay. Karen, bakit parang palagi yatang busy ang linya mo? Sabi naman ni Danilo. Kasi yung kapatid ko may mga project sila sa school. Minsan tong telepono ko ang gamit niya kaya minsan hindi mo rin talaga ako makokontak o di kaya hindi naman ako makahawak ng phone ko. Ikaw lang ba ang nag-aalaga sa kanila? Tanong ni Danilo. Oo, matagal na rin naman. Wala na rin kami mga magulang eh. Danilo, ang hirap kaya ng mag-isang tinataguyod ang pamilya. Karen, bilib ako sa'yo. Ang tapang mo. Napakabuti mong ate sa kanila. Nako, ikawawa naman kasi sila kung pababayaan ko, 'di ba? May purpose kung bakit ganito ang buhay ko. Tsaka sinusuklian naman nila ako ng kabutihan eh. At kita ko rin naman sa kanila na nagsusumikap silang mag-aral kaya nakakayanan lang din namin ang hamon ng buhay. Saglit naman nagkwentuhan ng dalawa at muli nang bumalik si Danilo sa palengke.
Sa bawat araw na lumipas ay mas nakikilala nila ang bawat isa at mas nagugustuhan na rin nila ang isa't isa. Karen smiles gratefully. Danilo looks at her with newfound admiration. Dama nilang dalawa na nagkakagustuhan na sila, ngunit walang naglalakas ng loob na umamin sa kung ano man ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hanggang sa nakita ni Danilo na may kinakausap na ibang lalaki si Karen. Nakadama ito ng selos sa takot na baka mawala pa sa kanya si Karen. Kaya kahit halos matunaw ito sa hiya, ay pinuntahan niya si Karen sa kanilang bahay, dala-dala ang isang bouquet of roses. Matyagang naghintay naman si Danilo na pagbuksan siya ni Karen sa labas ng kanilang gate. Uy, anong ginagawa mo dito? At may dala ka pang flowers, ha? Alam mo naman kung bakit nagdadala ng flowers ang lalaki sa babae, diba? Bakit nga ba? Mangungutang ka ba? Pabirong banat naman ni Karen. Nagtawanan na lamang silang dalawa. Nilakasan na ni Danilo ang kanyang loob at inaya na si Karen na mamasyal sa park malapit sa dagat. Karen, pasyal tayo. Tingin tayo ng sunset sa park. Sige pa. Tama-tama, tapos ko na lahat ng trabaho ko dito sa bahay. Nang makarating silang dalawa sa park ay naglakad-lakad ang dalawa at nang mapagod na sila ay naghanap sila ng mauupuan kung saan makikita nila ang perfect view ng sunset. Nang makahanap ng magandang pwesto ay hindi nag-atubili magtapat ng tunay niyang nararamdaman kay Karen. Karen, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon, Danilo? Gusto kita, Karen. Hindi lang bilang kaibigan. Kasi, Karen, sa'yo ko nakita mga katangian ng isang mabuting babae. Alam mo yon, hindi ka mahirap mahalin, Karen. Yung ugali mo, yung mismong pagkatao mo, sobrang hangang-hanga ako. Karen was surprised but did not immediately respond. Danilo, hindi mo ba alam ang sitwasyon ko? Ang dami kong iniintindi. Alam ko, Karen. Kaya nga kita nagustuhan dahil hindi ka makasaring tao. Napaka-selfless mo. Pero kahit ganun pa man ang sitwasyon mo, mahal kita. Mahal kita dahil sa kung sino ka bilang tao, bilang ate, at bilang Karen. Karen looks at Danilo and seeing the sincerity in his eyes. Danilo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo kung gaano kitang kamahal. Hahayaan kita sa obligasyon mo sa mga kapatid mo. Kung importante sila sa'yo, ay ganun na rin ang tingin ka sa kanila. Karen smiled softly and touched by Danilo's words. Sige Danilo, subukan natin. Malay natin, diba? Sige Karen, maghihintay ako kung kailan ka magiging handa para makipagrelasyon sa akin. Pinursu ni Danilo si Karen over time. Danilo proved that he is worthy of Karen's love and trust. Kaya nang isang beses ay si Karen mismo ang nag-imbita na kay Danilo na mamasyal. Sorpresang dumating si Karen sa kanyang tindahan. Psst, Danilo! Bising-busy pa sa pag-arrange ng mga tindang gulay si Danilo. Nagulat siya sa biglang pagdating ni Karen. Uy, ba't andito ka? Di ba may trabaho ka? Wala ni. Maaga kong tinapos ang trabaho ko dahil kikidnapin kita. Naku, hindi pa nga ako nakakapagligpit Huwag kang mag-alala. Pinakuisapan ko na si Aling Lydia na siya na munang magbabantay ng store mo. Aba, planado mo pa talaga lahat ano? Aba, oo naman. Dinala ni Karen sa park kung saan nagtapat ng tunay na pag-ibig si Danilo sa kanya. Oh, ba tayo andito? Wala lang. May sasabihin lang ako sa'yo. Kinabahan si Karen ang kanyang hinawakan ng mga kamay ni Danilo. Ano yan? Ba't ka nanginginig ka? Kinakabahan naman ako sa'yo Wala naman. Pikit ka muna. Sabi pa ni Karen kay Danilo. Agad namang pumikit si Danilo. At nang makapikit na ito ay agad siyang hinalikan ni Karen sa kanyang bibig. Pareho silang umaapaw ang saya. Napayakap na lamang si Danilo kay Karen sa sobrang tuwa nito at ginantihan pa ng napakatamis na halik ni Danilo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Karen Kahit ganito lang ako, gagawin kong lahat para sa'yo. Anong kahit ganyan? Hindi naman hadlang ko anong katayuan mo sa buhay.
Mamahalin kita kung ano at sino ka, Danilo. I love you, honey. After confirming and affirming their relationship, Danilo and Karen are seen together more often now, helping out at Karen's place, going on small trips, and simply enjoying each other's company. Ang tindi mo na, Danilo ah. Ngayon lang kita naging boyfriend, ang kulit mo na kaagad. Kilala ni Karen si Danilo bilang isang napakaseryosong tao. Natutuwa naman si Karen na hindi naman pala boring ang kanyang boyfriend. Ano ba kasing tingin mo sa akin, hon? Kukulitin na kita palagi. Kaya talaga magsasawa ka sa kakulitan ko umpisa ngayon. Karen blushes and playfully nudges Danilo. They shared laugh. Their love for each other was so evident in their smiles and gestures. Salamat sa pagmamahal mo, Danilo. Ang sarap pala sa feeling na may minamahal ka na, no? Tapos sobrang supportive pa. Ang swerte ko naman sa'yo, hon. Asahan mo, hon. Nandito lang ako palagi para sa inyo. Mahal na mahal kita, honey ko. And they embraced, grateful for their love and support they found in each other. Agad na ipinakilala ni Danilo sa kanyang tatay Gerardo si Karen. Tay, mano po? Oh, andito ka pala. Opo, tay. Maaga po kasing nagsara yung tindahan kasi maagang naubos ang paninda. Tay, si Karen po. Nobya ko po. Nagmano naman si Karen kay Gerardo. Mano po, uncle? Kaawaan ka nawa, ineng. Salamat po, uncle. Ito na muna kayo ni Karen at ako'y napagod mula sa paghahartin. Okay lang po, uncle. Pahinga na po muna kayo. Hinayaan na muna ni Karen at Danilo si Gerardo. Bagaman nakaramdam naman si Karen ng hiya, masayang hinarap niya pa rin ang tatay ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Alam ni Karen ang totoong sitwasyon ni Danilo at Gerardo, pero hindi nagpapahalata na may alam ito sa kanilang sitwasyong dalawa. Pagpasensyahan mo na si tatay, Han, ha? Naiintindihan ko naman. Wala kang dapat alalahanin, okay? Naiintindihan ko. Okay, Han. Laking pasasalamat ko talaga na ikaw ang nobya ko. Wala na akong alalahanin. Kahit pa sa mga sitwasyon namin dito sa bahay. Dumating naman ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Danilo at ng kaniyang. Gerardo was found in the garden. Nawala ng lakas. Nakahiga na sa lupa malapit sa kanyang mga tanim na talong. Habang nasa palengke si Danilo ay wala itong kaalam-alam na may masama na palang nangyari sa kanyang papa. Busy ito sa pag-intindi ng kanyang mga paninda. Bigla na lamang si Danilo na may lalaking nagtatatakbo at sumisigaw papunta sa kanyang pwesto. Danilo! Danilo, ang tatay Gerardo mo hinimatay! Ha? Saan? Ando na siya sa ospital. Puntahan mo na lang doon si tatay mo. Bilisan mo! Mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan na din ang kasamahan ni Danilo sa palengke. Agad silang sumaklolo at binantayan agad ang kanyang pwesto. Tinungo ni Danilo ang ospital at naabutan niyang nire-revive na ang kanyang tatay Gerardo. Tay! Tay, gumising ka, tay! Pinalayo na muna ng mga nurse at doktor si Danilo para tuluyang ma-revive ang kanyang tatay. Balisang nag-antay si Danilo sa labas ng emergency room kung saan binibigyan ng paunang lunas si Gerardo. Habang naghihintay ay tinawagan ni Danilo ang kanyang mga ate nang sa ganon na makauwi sila. Ate Dayan, pwede kayong umuwi muna ni na Ate Rosa at Bea. Si tatay kasi sinugod sa ospital. Ha? Bakit? Hindi ko alam, ate, kung ano nangyari. Basta andito kami sa ospital. Punta na lang kayo dito. Sige, babiyahe kami mamaya. Okay, ate. Hihintayin ko na po kayo dito. Makalipas ang ilang oras ay na-revive na nga si Gerardo at naging stable na rin ang kanyang sitwasyon. Nilipat na si Gerardo sa isang private room. Tamang-tama namang dumating ng mga ate ni Danilo at naging stable na rin si Gerardo. Danilo, ano nangyari kay tatay? Hindi mo ba siya binantayan? Tanong ni Dayan kay Danilo. Ate, nasa palengke ako. Nagbabantay pa ako ng pwesto eh. Danilo, kaya ka nandito para kay tatay. Kasalanan na naman ni Danilo ang nangyari sa kanyang tatay. Walang katapusang paninisi ang natamo ni Danilo. Dahil hindi na siya makapagtimpi ay sumagot na si Danilo sa pamimintang ng kanyang ate. Ate, kinailangan kong kumayod para may pambayad kayo ng mga tuition ninyo sa Maynila. Doon kinukuha sa tindahan lahat ng ginagastos ninyong tatlo sa Maynila.
Kaya kahit gustuhin ko pang akuin ang trabaho ni tatay sa taniman, hindi ko rin magagawa dahil kailangan yun ng pera sa Maynila. Natahimik naman si Dayan nang biglang sinagot siya ni Danilo. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Tuluyan na nga kaya talagang nagbago si Danilo? Makakasundo niya pa kaya ang kanyang mga ate? Ano naman ang mangyayari sa kanyang tatay-tatayan na si Gerardo? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ikaw ang pinakamapagmahal sa kalikasan sa inyong apat, Danilo. Kaya alam ko na maaalagaan at mapapaganda mo yung lumang bahay natin. Alagaan mo yon ng maayos. At saka Danilo, may inibinili ng nanay mo doon para sa'yo. Nasa loob ng poste ng kawayan sa dati naming kwarto. Merong liham doon ng iyong nanay. Basahin mo iyon. Dahil gusto niyang makita mo iyon pagdating ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Natahimik si Dayan nang biglang sinagot siya ni Danilo. Ate, tama na yan. Punong-puno na yan ang sisi si Danilo ng dahil sa inyo. Tigilan niyo ng kakasisi kay Danilo. At na lang ng kamalasan natin sa buhay, sinisisi niyo agad sa kanya. Siya na ngayon naiwan dito at nag-aalaga kay tatay. Tsaka sa mga negosyo natin. Buti nga't hindi yan nagre-reklamo eh. Walang may gusto nitong nangyari kay tatay, okay? Kaya wag naman tayo nang mag-away-away. Natahimik silang lahat at nagantay na lamang na makapasok ang doktor sa kanilang room. When the doctor came, agad na in-explain sa kanilang magkakapatid ang sitwasyon ni Gerardo. Gerardo had a stroke. Masyadong mataas ang BP niya ng mga panahong nasa garden siya. Ang left side ng kanyang katawan ay hindi niya maigalaw. From the prognosis of the doctor ay nagdesisyong muli ang magkakapatid. Kailangang merong nakabantay sa tatay araw-araw dahil hindi na ito pwedeng magtrabaho sa bukid. Hindi rin ito makakagalaw pa ng maayos dahil lubhang niya aapektuhan ang kaliwang parte ng buo niyang katawan. He will be bedridden for some time at may mga dapat siyang pagdaanan na therapy. Hindi pa ako pwedeng magbantay kay tatay dahil gagraduate na ako ngayong SEM. Si Rosa ay nag-aaral pa din, pati si Bea. Mahihirapan kami kung may isa sa amin na hihinto. Ako na ate. Ako na magbabantay kay tatay. Pwede lang naman akong kumuha ng tagabantay sa pwesto natin sa palengke. May mahahanap naman akong mapagkakatiwala ang tao eh. Pwede namang sweldohan ko lang siya kada buwan. Madali lang yun. Ako nang bahala kay tatay. Pati na rin sa taniman natin. Hindi ko iiwan si tatay. Dan, thank you ha. Huwag kang mag-alala. Mag-aaral kami ng mabuti para rin kay tatay. Salamat sa malasakit mo. Walang anuman, Ate Bea. Masaya naman akong paglingkuran si tatay eh. Hindi na katulad ng dati si Gerardo. Masyado na siyang mahina at kahit sa pagkain nito ay nangangailangan ito ng assistance. Mabuti na lamang at laging andyan si Danilo para alalayan siya at alagaan ng walang pag-aalinlangan. Mas ipinakita pa na nga ni Danilo sa kanya kung gaano niyang kamahal ang kanyang tatay Gerardo. Kahit pa sa mga panahong naging masyadong malamig ang kanyang pagtrato kay Danilo, ay hindi na yan iniisip pa ni Danilo. Ay ginawa niyang opportunity ang nangyari sa kanyang tatay Gerardo ngayon para muling maipakita ang tunay niyang pagmamahal sa kanyang tatay. Kitang-kita din naman iyon ni Gerardo. Sa kwarto ni Gerardo, frail and bedridden, he's lying in his bed. Danilo, his son, is attentively caring for him. Gerardo looks at Danilo with a softened expression. Danilo. Pagtawag ni Gerardo kay Danilo. Hindi naman masyadong narinig ni Danilo dahil napakahina na ng boses ng tatay Gerardo niya. Danilo, anak. Agad na napalingon naman si Danilo nang marinig niya ang salitang anak mula sa bibig ng kanyang tatay. Ilang taon na siyang nabubuhay, ngunit ngayon niya pa lamang narinig ang kanyang tatay na tinawag siyang anak.
May galak sa puso ni Danilo nang marahan itong sumagot at lumapit sa kinahihigaan ng kanyang tatay. Opo tatay, ano po yun? Maluha-luha naman ang mga mata ni Danilong sumagot sa tawag ni Gerardo. Nahirapan naman nagsalita si Gerardo na sumagot. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Wala pong anuman tatay. Kailangan niyo lang po ng pahinga. Tsaka wag na po kayo magpasalamat tay. Pamilya naman kasi tayo tay. Natural naman itong ginagawa ko sa inyo dahil anak niyo po ako. Alam ko nung maliit ako, inaalagaan niyo rin naman ako. Kaya ngayon, ito na ang chance ko na makabawi po sa inyo tay. Danilo anak, muling pagtawag pa ni Gerardo kay Danilo. Nabigla naman si Danilo dahil 2 beses pa talagang inulit ang pagtawag sa kanya ng anak ng kanyang tatay Gerardo. Opo, tatay. Pasensya ka na sa lahat ng sakit na idunulot ko sa'yo noon. Hindi kita gaanong napapansin noon. Ewan ko ba anak? Hindi ko alam kung bakit. Ang bigat ng loob ko sa'yo pero anak, patawarin mo ako ha. Ang lahat ng ginagawa mo para sa akin simula noon ay nakita ko. At masayang-masaya ako sa lahat ng sakripisyo mo para lang mapasaya ako. Hindi ko man naipakita noon pero masaya ako anak. Pinipigilan naman ni Danilo ang kanyang mga luha. Wala pong anuman tatay. Mahalaga po sa akin na nandito ako para sa inyo ngayon. Hindi po kita iiwan tay. Tsaka huwag ko pong mahiya sa akin tay ha. Salamat anak. Ngumiti naman si Danilo. Overwhelmed siya sa kaligayahan at validation na nakuha niya mula kay Gerardo. Agad na tinawagan ni Danilo si Karen para ibahagi ang tuwang nararamdaman niya habang nag-uusap sila ni Tatay Gerardo. Paminsan-minsan ay dumadalaw din naman si Karen kay Tatay Gerardo. Madalas din na tinutulungan ni Karen si Danilo sa pagbabantay kay Tatay Gerardo. Tuwa-tuwa naman si Karen na sa wakas ay talagang na-reconcile lamang si Danilo at Gerardo. Walang mapaglagyan ng tuwang nadarama niya para sa kanyang nobyo. Natutuwa rin si Karen dahil may opportunity siya para pagsilbihan si Tatay Gerardo. Hindi niya kasi ito nagawa sa sarili niyang mga magulang. Kaya kahit papaano ay nakagaanan din ang loob ni Karen si Tatay Gerardo. All throughout the times na bedridden si Gerardo ay si Danilo ang naging katabi niya. Matagal na panahon ang lumipas mula nang maging malapit si Gerardo kay Danilo, sa kabila ng pagiging malamig ni Gerardo sa nakaraang panahon. Ngayon ay nag-iba na ang lahat. Ang simpleng pagtawag ni Gerardo kay Danilo bilang anak ay nagdudulot na ng kakaibang tuwa sa puso ng binata. Ilang taon din niyang pinangarap na makamtan ang pagkilala at pagmamahal ng kanyang ama. Si Danilo na dating naiwan at napag-iwanan sa pagturing ni Gerardo, ngayon ay puno na ng pasasalamat at pagmamahal. Ang simpleng admission ni Gerardo ng kanyang mga pagkukulang ay nagbukas ng bagong pinto ng pagkakaunawaan at pagpapatawad sa pagitan nila. Pinatawag ni Gerardo ang 4 niyang anak na sina Dayan, Rosa at Bea at Danilo. Habang kaya niya pang magsalita ay pinatawag niya silang lahat para mapag-usapan ang ilang importanteng bagay ukol sa kanilang pamilya. Mga anak, alam niyo namang mahina na ang tatay. Hindi natin alam baka ito na rin ang panahon ko para lisanin ang mundo. Matanda na rin ako at masaya naman ako nakikita ang okay kayong 4. Mukhang nagawa ko naman na palakihin kayo ng maayos at magagalang. At dahil andito kayong 4, gusto kong hatiin ang lahat ng ari-arian natin ng pantay-pantay sa inyong 4 na magkakapatid. Si tatay naman gagaling ka pa naman tay Masyado na ako mahina, Dayan. Kailangan mo ding tanggapin na lahat tayo ay dyan din patungo. Mas mabuti nang mahati ko ito habang ako'y buhay pa nang sa ganun ay hindi na ninyo po problemahin pa ito pag wala na ako. Patuloy na nakipag-usap si Tatay Gerardo sa kanyang mga anak at pinarte-parte na nga ng pantay-pantay lahat ng ari-arian sa kanilang 4. Ang paupahang apartment at kwarto ay napunta lahat kay Dayan. Si Rosa naman ang tagapagmana ng negosyo nilang gulayan. Ang bagong bahay na tinitirhan nila ngayon ay ipinamana kay Bea at ang lumang bahay nila sa bukid ay ipinamana naman kay Danilo.
Naging tahimik ang tatlong babae sa kanilang mga minana. Si Danilo naman ay tuwang-tuwa kahit pa ang bahay na ipinamana sa kanya ay sira-sira na. Dahil gano'n ang sitwasyon, sa luma nilang bahay ay punong-puno iyon ng magandang memorya. Bawat sulok noon ay nagre-remind kay Danilo sa kabutihan ng kanyang ina at ng kanyang tatay Danilo. Pinagtawanan pa nga ni Dayan si Danilo dahil ang lumang bahay na iyon ay talagang sira na at halos wala ng silbi. Nagpasalamat naman si Danilo. Maraming salamat po, tatay, sa pagbibigay niyo ng lumang bahay sa bukid sa akin. Malaking bagay sa akin na naalala niyo pa po ako. Kahit pa may sira na yung bahay or luma na, sobrang salamat pa rin po, tay, na binigyan niyo po ako. Yung maalala niyo lang po ako ay sapat na sa akin. Ang laki naman po ng bonus ko. Ikaw ang pinaka mapagmahal sa kalikasan sa inyong apat, Danilo. Kaya alam ko na mapapaganda at maaalagaan mo yung lumang bahay natin. Alagaan mo yon ng maayos. Tsaka Danilo, may ibinili ng nanay mo doon para sa'yo. Nasa loob iyon ng poste na kawayan sa dati naming kwarto. Merong liham doon ng iyong nanay. Basahin mo iyon dahil gusto niyang makita mo iyon pagdating ng panahon. Gerardo's distribution of assets ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkilala ni Gerardo sa kanyang mga anak. Sa bawat pagbibigay, isa-isang nabubunyag ang tunay na damdamin ng matagal ng panahong natagong pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali, ang pag-amin at pagpapatawad ni Gerardo ay nagdulot ng bagong pag-asa at pagkakaunawaan sa kanilang samahan. Ang pagbili ng mga ari-arian na hindi lamang pagbabahagi ng yaman, kundi pati na rin ang puso at pagmamahal na may saysay sa kanilang pamilya. Hindi kalaunan ay kinuha na rin si Gerardo ng may kapal. Mapayapang sumakabilang buhay si Gerardo. Para lamang itong natutulog ng bawian ito ng buhay. Pinuntahan na ni Danilo ang pinamanang bahay sa kanya ng kanyang tatay Gerardo. Isinama niya rin si Karen doon. Halos magiba na ang dating bahay ni Danilo sa bukid. Butas-butas na ang mga bubong nito at puro na cobwebs ang loob. Ang kakapal na rin ng mga alikabok na naipon over time. Ngunit sa pagbabalik ni Danilo dito ay muling nanimbalik sa kanyang isipan ang mga alaala niya kasama ang kanyang nanay Alicia. Animoy, rinig niya ang mga halakhakan at kwentuhan nila ng kanyang nanay. Very nostalgic. Halos bawat sulok ng bahay ay meron talaga siyang maikukwento kay Karen. Si Karen naman ay tuwang-tuwa habang nakikinig ito sa mga kwento ng kanyang nobyong si Danilo. Alam mo, honey, sobrang dami kong memories dito sa bahay na to. Dito ko kasi na-spend halos lahat ng aking childhood. Dati marami pa kami mga kapitbahay dito. Sabay-sabay kami naglalaro dito sa kalsada tuwing hapon. Minsan napapagalitan na lang kami ng mga nanay namin kasi hindi na namin nagagawa mga inuutos nila dahil nandito kaming lahat. Naghahabulan, nagtutuksuhan. Ay, at syempre, buhay na buhay ang alaala ni nanay sa puso ko hanggang ngayon. Oh, sandali. Di ba happy memories lang ang babalikan nating dalawa dito? Sagot naman ni Karen kay Danilo. Oo nga pala, no? Sige, hindi na muna ako magkukwento ng senti. Baka mamaya mapuno pa ng luha tong lugar na to eh. Oo nga, ang drama mo kasi, Han. Puntahan mo na kaya yung bilin sa'yo ni Tatay Gerardo. San ba yun? Tanong ni Karen kay Danilo. Ah, yun ba? Dito yun. Dito daw sa kwarto ni nanay at tatay dati. Nasa haliging kawayan daw eh. Nakita naman niya ang isang kawayang poste sa isang sulok ng kwarto. Ito yun, Han. San kaya dito itinago ni nanay yung sulat na yon? Agad na nakita naman ni Danilo ang nakatagong lumang envelope na merong lamang sulat. Punong-puno na ito ng alikabok at lumang-luma na rin ang papel na ginamit. Binasa ni Danilo ang sulat. Dear Danilo, marahil ay wala na ako sa mundong ito kapag nabasa mo itong sulat ko na ito. Anak, gusto kong malaman mo na. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Tungkol saan kaya itong iniwang sulat ng kanyang nanay Alicia para kay Danilo? Ano kayang madidiskubre ng binata? At paano nito babaguhin
ang kanyang buhay. Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anak, may iniwang safety deposit box pin at susi ang nanay mo sa akin. Nakalagay ang mismong pin sa ilalim ng bahagi ng sulat ko na ito. Ang susi naman ay isinabay ko na rin dito sa aking sulat. Anak Danilo, humihingi ako ng kapatawaran kung hindi ko sinabi sa iyo ang tunay mong pagkatao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dear Danilo, marahil ay wala na ako sa mundong to kapag nabasa mo itong sulat ko na ito, anak. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Tuwang-tuwa ako sa mga ginagawa mo para kay Tatay Gerardo. Kahit pa madalas ay napakalamig ng trato niya sa'yo. Anak, napakapuro ng intensyon mo at ang laman ng puso mo ay napakaganda. Anak, sana lumaki kang may kumpiyansa sa sarili dahil napakabuti mong tao, anak. Nakikita ko sa'yo ang pusong mapagpala, hindi maramot at makasarili. Alam na alam ko magtatagumpay ka sa buhay, anak. Marahil maraming pag-aalinlangan sa puso mo ngayon. Maraming tanong na hindi pa nasasagutan. Anak, gusto kong malaman mo na ang totoo mong pangalan ay Harvey M. Cipriano. Ang mga magulang mo ay ang mga negosyanteng sina Teresita at Leonildo Cipriano. Inihabilin ka sa akin ng mga totoong magulang mo. Mahigpit na bilin sa akin ng iyong nanay na hindi ka namin ipapakilala bilang ampon ng aming pamilya dahil may banta ang buhay mo. Matapos kitang maitakas ay pinaslang ang mga magulang mo, kaya sa takot ko itinago rin namin ang totoong pagkatao mo. Masakit para kay Tatay Gerardo mo na tanggapin ka dahil kahit sa kanya, hindi ko sinabi ang totoo pagkatao mo. Wala siyang alam na anak ka ng aking amo. Kapalit sa pagtago ko sa'yo noon, ang lupang binili ng iyong nanay para makapagkakitaan namin. Mahal na mahal kita, Danilo. Hindi kami binihiyaan ng lalaking anak ng iyong tatay pero isa kang hulog ng langit sa amin. Anak, may iniwang safety deposit box at susi ang nanay mo sa akin. Nakalagay ang mismong pin sa ilalim ng bahagi ng sulat ko na ito. Ang susi naman ay isinabay ko na dito sa aking sulat. Anak Danilo, humihingi ako ng kapatawaran kung hindi ko naman sinabi sa iyo ang tunay mong pagkatao. Anak, kunin mo ang yamang iniwan sa iyo ng iyong mga magulang at mamuhay ka na ayon sa gusto mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng Tatay Gerardo mo. Nagmamahal, Nanay Lucia. Napaiyak at humagulhol si Danilo nang mabasa ang sulat ng kanyang ina. For 22 years, hindi niya alam na hindi pala siya tunay na anak ni na Alicia at Gerardo. Simula nung pagkabasa niya ng sulat ng kanyang nanay, Alicia, ay parang natuldukan lahat ng pag-aalinlangan at mga tanong sa isipan ni Danilo. Yun palang rason kung bakit sa matagal na panahon ay palaging cold ang treatment ni Tatay Gerardo sa kanya. Agad na hinanap ni Danilo ang puntod ng kanyang mga magulang sa Maynila at nagtirik ito ng kandila para sa kanila. Pinasalamatan niya rin ang mga ito dahil pinili nilang iligtas ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpapaampon sa kanya sa pamilya ni Nanay Alicia at Tatay Gerardo. Sa kanyang paghahanap ay natagpuan ni Danilo ang dating tirahan ng kanyang pamilya. Meron pang nakatira sa lumang mansyon na iyon. Mga caretaker sila ng dating Teresita Cipriano. Pumasok si Danilo dito at napakilalang anak ni Teresita. Nagulantang ang tagabantay ng bahay dahil hindi nila lubos maisip na buhay pa pala ang tanging anak ng kanilang amo noon. Magandang hapon po. Magandang hapon din, iho. Anong pakay mo dito sa mansyon? Saan pong may-ari nitong mansyon? Nako, iho, matagal na silang patay. Mahigit 20 taon na silang patay mag-asawa kasama ng anak nilang si Harvey. Sagot ni Manong Hino.
Manong, ako po si Harvey. Hindi po ako nasama sa pagpaslang ng mga kriminal sa mommy at daddy ko. Pinaampon ako ni mommy kay Nanay Alicia. Oo, si Alicia ay kasamahan namin yun dito noon. Naku, totoo ba? Ikaw talaga si Harvey? Opo. Sandali ha, iho. Pumunta ka sa bangkong to. Doon lang ito sa may labasan ha. Pag nakarating ka roon, hanapin mo lang ang manager. Dahil matagal ka na nilang hinahanap. Tingin ko may mga naiwan pang ari-arian sa'yo ang mami mo. Tinungo ni na Danilo at Karen ang bangkong tinuro ni Mang Hino. At nang makarating nga doon ay pinakita ni Danilo ang safety box number at susi na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Nako iho, Danilo, you have to fly to Australia dahil ang iniwan ng mommy at daddy mo ay nandoon. Nang marinig iyon ni Danilo, ay agad siyang nagpatulong kay Karen na mag-ayos ng kanyang mga papeles at umalis ng bansa. Hindi naman inabot ng 1 buwan ay nakapagbiyahe na sina Danilo at Karen sa Australia. Manghang-mangha naman si Danilo pagdating ng Australia. Nako Han, hindi ko lubos maisip na makakapunta pala ako sa lugar na to. Alam mo yon, dati nakikita ko lang to sa TV eh. Hindi ako makapaniwala nga dito na ako ngayon. Alam mo kasi Han, napakabait ng puso mo. Marahil ang reward na rin to sa'yo ng Panginoon. Makaraan nilang magpahinga ay pumunta ang dalawa sa syudad ng Sydney at hinanap ang bangko kung saan naroon ang safety deposit box ng kanyang mommy at daddy. Pumasok si Danilo sa bangko at nagpakilala sa teller. Bitbit ang susi at pin na pinamana sa kanya ng kanyang mommy at daddy. Hi, how are you? What can I do for you? Tanong ng teller. Ma'am, I have little English, but I'm here to get my inheritance from my mother and father. Can you give me your pertinent papers so I can check on the thing that you're saying, and please provide me an ID to evaluate your transaction. Inabot ni Danilo ang kanyang mga ID at mga papeles na nagpapatunay na siya nga ang pinamanahan ng kanyang mommy at daddy. Matapos yun ay agad na dinala ng teller si Danilo sa isang kwarto na punong-puno ng iba't ibang uri ng box na pinatago din ng mga mayayamang tao sa buong mundo. Gamit ang susing ibinigay sa kanya ng kanyang nanay Alicia, ay binuksan nila ang safety deposit box. Agad na binuksan ng teller ang sangkatutak na papeles ng properties ng kanyang mommy at daddy. Hindi naman makapaniwala si Danilo na may nakatago pala siyang hindi mabilang na yaman. Mukha mang imposible pero hindi nagsisinungaling ang mga papeles niyang dala na nagpapatunay na siya ang nagmamay-ari ng lahat ng yaman na meron ng kanyang mga magulang. Bukod pa sa properties ay may mga perang nakadeposit sa bangkong iyon. About $300 million ang nakadeposit roon sa kanilang bank account. At lahat ng iyon ay mapupunta kay Danilo. Matapos makuha ni Danilo ang yamang pinamana sa kanya ay umuwi sila ng Pilipinas ni Karen at bumalik sila sa lumang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang tatay. At doon ay lumuhod siya at nagpasalamat sa kanyang nanay Alicia at tatay Gerardo. Panginoon, maraming salamat sa regalong ibinigay mo. Hindi ko po inaasahan na meron pala akong ganitong nakatagong yaman. Masaya naman ho ako sa kung anong meron ako pero binigay mo pa rin sa akin ang mga bagay na ito. Sa tulong ni Nanay Alicia at Tatay Gerardo, natagpuan ko ang tunay kong pinagmulan at ang kanilang pagmamahal. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Danilo ay hindi siya kailanman sumuko o hindi naman kaya ay naging mapanghusga sa mga taong nang api sa kanya. Hindi siya kailanman nagtanim ng galit sa kanyang mga ate. Hindi naman sinolo ni Danilo ang yamang natanggap. Pinatawag niya ang kanyang mga ate sa mansyon ng kanyang totoong mommy at daddy. Ang invitation na natanggap ng kanyang mga ate na sina Dayan, Rosa at Bea ay walang pangalan kung saan ito nagmula basta inimbitahan lamang silang tatlo na mag-dinner sa isang bahay sa loob ng Forbes Park sa Maynila. Ate, sino kaya to, no? Tatlo kasi talaga tayong inimbite tsaka sa Forbes Park. Ate, mga mayayaman lang ang nandun, na? Kaya nga eh. Alam mo, sobrang palaisipan din talaga sa akin. Pero pumunta na tayo baka may magandang balita din naman na ibibigay sa atin doon, 'di ba? Nako, kayong dalawa, dinner lang naman kakain lang tayo doon. Malay nyo, baka may handaan doon. Marami din namang mga tao doon siguro. Sabi naman ni Dayan.
Nagbihis silang tatlo ng mga casual dress para umano sa dinner na pupuntahan nila. Pagdating sa mansyon ay namangha sila sa laki at design ng mismong mansyon. Medyo makaluma ito pero na-maintain pa rin ang kalinisan nito at angking ganda. Ang mga halaman sa loob ng mansyon ay siguradong naaalagaan ng maayos dahil makikintab ito. Iginiya ni Mang Hino ang tatlong dalaga sa sala ng mansyon. Laking gulat nila nang pagpasok nila ay wala naman palang okasyon roon. Sila lamang ang nandoon kaya biglang kinabahan si Rosa. Lumabas ang isang lalaki na naka-short na t-shirt na pambahay. Medyo madumi ang mga kamay nito. Halatang nagbungkal ito ng lupa. Nang lumapit sa kanila ay nakita nila ang kanilang bunsong kapatid na si Danilo. Danilo? Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ka ba dito? Hardinero ka na ba dito? Oo nga, hindi ka na ba nagsistay sa bukid? Nako mga ate. Sabay natawa si Danilo. Magugulat kayo. Alam niyo ba ate na ampon pala ako? Anak ako ng dating amo ni Nanay Alicia dito sa Maynila. May pinamana pala sa akin. At kasama tong mansyon na to. Kaya ako kayo pinatawag dito. Kasi ang lungkot naman ng mansyon nito kung kami lang ni Karen at mga kapatid niyang titira dito. Mukhang mas maganda kung pati kayo. Kasama na rin namin dito sa bahay na to. Ha? Sa'yo tong lahat, Danilo? Sandali, hindi ko magets. Si ate talaga, hindi magets or hindi mo matanggap? Ate, akin tong mansyon na to. Pero pinamana to sa akin ng mga totoo kong magulang. Anak ko ang dating amo ni Nanay Alicia. Nung mamatay si tatay, sinabi sa akin na kunin ko raw ang liham ni nanay para sa akin dun sa luma nating bahay. Nung makuha ko yon, nakapaloob pala doon yung susi nitong bahay na to. At ang iba pang ari-arian ni na mommy. Sa hindi naman kasi ako masaya na ako lang. Mas mabuti sigurong dito na rin tayo tumira para may kasama kami. At saka mas masaya pa rin, 'di ba ate, kung kasama ko kayong tatlo? Hindi naman makapaniwala si Dayan sa nakamtan ni Danilo. At sa humble nitong puso na tila ba walang bakas ng anumang galit sa kanyang puso sa kabila ng mga ginawa sa kanya ni Dayan noon. Masayang naghapunan ang magkakapatid kasabay ni Karen. Pinakilala din ni Danilo si Karen sa kanyang mga kapatid. Mga ate, si Karen nga po pala, siya ang nobya ko. Magtatatlong taon na rin kaming dalawa at nagbabalak na rin kami magpakasal. Siguro pagkatapos ng buwan na to, inaasikaso naman na namin lahat ng kakailanganin naming papeles sa pagpapakasal. Gusto ko din sanang tulungan niyo ako sa pagpaplano namin kasi alam ko na magaling kayo sa mga ganito eh. Tsaka alam ko magugustuhan niyo si Karen. Ang bait niyan. Sabi ni Danilo. Naku, oo naman Dan. Tutulong ako. May mga kilala akong event organizer na magagaling. Napakasaya na naging hapunan na iyon. Puno ng halakhakan, balik-tanaw at kwentuhan ang nangyari sa hapag na iyon. Matapos kumain ay sinabihan ni Danilo ang mga kapatid niya na doon na rin matulog sa mansyon. Bago matulog ay may ritual si Danilong gumupit ng mga halaman sa tapat ng kanilang swimming pool. Habang busy doon si Danilo ay nalapitan siya ni Dayan. Danilo, alam ko na blines ka ni God ng sobra-sobra dahil ang bait at sipag mo. Alam mo, pwede mo naman kaming basta nalang kalimutan eh. Dahil na rin sa mga sakit na naidulot namin sa'yo. Pero hindi naging ganon ang tugon mo sa amin. Danilo, wala ni katiting ako nakita sa'yo na galit o puot. Kahit sa dami ng blessings na binigay sa'yo, kami pa rin ang nasa isipan mo. Hindi mo kami kinalimutan, Danilo. Nako ate, gano'n naman talaga ang pamilya, diba? Minsan nagtatampuhan, pero madalas nag-unite. Hindi naman kasi maiwasan ang tampuhan at alitan ate. Tsaka part na yun ng past natin, kalimutan na natin yun at mag-umpisa na lang tayo ng bago ngayon. May magandang bukas na nag-aantay sa ating apat ate. Alam ko na meron. Danny, patawarin mo si ate sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo ha. Hindi pala magandang mapuno sa galit ng puso. Dahil kahit pa nung panahon wala ka namang ginagawa masama, ay minasama ako pa rin ng mga galaw mo kahit pa napaka-pure pala ng intentions mo. Danilo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maayos natin ang relasyon natin. Alam mo, ikaw na bunso namin na nagturo sa akin kung paano makapagkumbaba.
kung paano maging matiisin. At alam mo, lahat ng natatamasa mo ngayon, deserve mo tong lahat. Kasi napakapuro ng puso mo. Nako, ikaw ate, nagdadrama ka. Bawal dito sa mansyon ng madrama kaya tumigil ka. Tinawag naman ni Danilo ang kanyang mga kapatid at si Karen at nagkwentuhan silang muli ng plano ng kasal na Karen at Danilo. Masaya silang nagbiro-biruan sa ilalim ng mga nakahilerang bituin sa langit. Tunay ngang walang magandang maidudulot ang pagkimkim ng sama ng loob sa mga taong minsan na umagrabyado sa atin. Pero mas mahirap ang buhay kung ang puso ay walang nakikitang maganda sa bawat tao. Totoo nga talagang may blessing sa pagpapatawad. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.